Pagkatapos nga napabagsakin ni Pedro ang 100 na ahente funenarios, ay si Nathaniel naman ang hinamon niya. Tumalon si Nathaniel mula sa ikalawang palapag at nawasak ang binagsakan nito. Sinabi ni Nathaniel na nagtataka talaga siya kay Pedro. Paano daw ito naging sobrang magaling sa batang edad? Hindi niya talaga maintindihan at ang mas nakapagtataka pa ay isang D-rank lang ito. Sino daw ba siya? Isa daw ba siyang killer sa ibang bansa, pero sobrang bata pa niya para doon. Habang nagsisilite si Nathaniel ay pinutol siya ni Pedro. Sinabi niya na nagtataka din siya sa isang bagay. Alam daw ba ni Nathaniel na ang mga hindi kumpiyansa sa kanilang sarili ay siyang maraming sinasabi? Pero sinagot siya ni Nathaniel. Ang fighting spirit daw at ang kayabangan ay magkaiba. Biglang sumugod si Nathaniel kay Pedro. Akmang sasanggain ito ni Pedro pero sinuntok pa rin siya ni Nathaniel. Isang uppercut. Sa sobrang lakas nito ay tumilapon pa itaas si Pedro. Naramdaman ni Pedro ang lakas ni Nathaniel. Sobrang lakas daw nito. Kahit si Yuna ay di makapaniwala sa lakas ni Nathaniel. Kahit na block ni Sun Go ang uppercut ni Nathaniel ay tumilapon pa rin ito. Napaisip si Pedro, gaano kaya kalakas si Nathaniel? Tao pa ba kaya siya? Delikado daw ang lagay ni Pedro para kay Yuna. Naubos na daw ang lakas niya laban sa 100 tao ni Nathaniel. Kapag nagpatuloy daw ito ay baka matalo si Kim Sun Go. Sunod-sunod na mga atake ang pinakawala ni Nathaniel. Tinanong niya si Kim Sun Go kung pagod na daw ba ito, kakasimula pa lang ng kanilang kasiyahan. Itinapon ni Nathaniel ang mga katawan ng ibang ahente funaryo kay Kim Sun Go. Mukhang wala na daw magawa si Sun Go dahil pagod na ito. Kinuha ni Nathaniel ang mga paa ni Pedro at itinapon. Tumama si Pedro sa pinto ng elevator. Sabay sumugod si Nathaniel at ginamitan ng tuhod. Naiyak si Yuna dahil akala niya ay mamamatay si Sun Go sa sitwasyong ito. Bumababa ang elevator na binagsakan ni Sun Go. Sa loob ng elevator ay naroon si Sun Go at Nathaniel. Mabilis daw si Sun Go umiwas at tumakbo kaya naisip ni Nathaniel na dito sa elevator niya tatapusin si Sun Go. Mahihirapan ito makalayo sa kanya sa mga saradong lugar. Pinaulanan niya ng suntok si Pedro. Ganito na lang daw ba ang kayang gawin ni Sun Go? Tanong ni Nathaniel. Mukhang nawala na daw siya ng fighting spirit. Akala daw ni Nathaniel ay magiging masaya siyang kalaban, pero pare-pareho lang sila ng ibang nakalaban niya. Pinaulanan ng suntok at sipa si Pedro, nagka-UP ang elevator sa atake na ginagawa ni Nathaniel. Bumagsak ang elevator sa pinakamababang palapag, ang basement. Nag-aalala na si Yuna kay Sun Go. Kailangan niya makababa. Maraming gusto malaman si Nathaniel sa araw na ito. Una, dapat ay makakaharap niya si Pedro ngayon pero bakit hindi ito dumating at sa halip ay si Kim Sun Go ang nagpakita? Ano daw ba ang relasyon niya kay Pedro? Tanong ni Nathaniel. Hindi sumasagot si Kim Sun Go sa kanya. Nagtaka si Nathaniel dahil di na sumasagot si Sun Go sa kanya. Huwag daw nitong sabihin na patay na siya, ganito daw parati ang nangyayari kapag kinakalaban siya. Dahil siniseryoso niya parati kapag lumalaban. Pero sa tuwing iniisip ito ni Nathaniel ay lalong mas nagagalit siya. Dahil sa lahat na nangyari ay walang anumang sugat ang mukha ni Sun Go. Sa isip ni Nathaniel ay nilagyan niya ng sobrang lakas ang kanyang bawat atake. Pero, nasalag at nailigin lang ito lahat ni Sun Go. Napangiti lang si Pedro at tumayo na. Ipagpaumanhin daw nito ang hindi magandang asal niya. Nakatulog daw siya dahil boring kalaban si Nathaniel. Hindi maipinta ang mukha ni Nathaniel dahil sa sinabi ni Pedro. Tinanong ni Pedro si Nathaniel kung seryoso na daw ba ang ginawa niya kanina, dahil ngayon ay magiging seryoso na din siya. Umatake ng mabilis si Nathaniel. Sa isip ni Pedro ay totohanan na simula ngayon. Nagsagupaan ng suntok ng dalawa. Nakikita sa isang CCTV camera ang labanan ng dalawang disciple. Nanunood dito si Eugene, ang aso, at ang isang tauhan niya. Napapa-atras si Sun Go. Hindi daw ba nag-aalala si Eugene? Tanong ng tauhan niya. Nag-aalala? Hindi daw siya nag-aalala. May nalaman siyang kwento tungkol kay Pedro. Higit 50 taon na ang nakalipas. Sa isang gubat, merong mga bata na sinasanay. Tinatanong sila ng kanilang instructor kung ano ang pananggagalingan ng tunay na lakas. Iba-iba ang sagot ng mga bata. May nagsasabing sandata, skills, malakas na katawan, at kalmadong pag-iisip. Makikita ang batang si Pedro na tahimik lamang. Nakikinig at nag-oobserba.
Sinabi ng instructor na tama lahat ng sagot nila. Kaya ngayon ay subukan nilang basagin ang bato sa harap nila. Nalito ang mga bata, imposible daw ito, pero sinabi ng instructor na nalampasan na nila ang Hell Week, kaya dapat magawa na nila ito. Nagrereklamo ang ibang mga bata. Imposible daw talaga ito at paano nila ito mababasag. Si Pedro naman ay umalis ng tahimik. Tinanong siya ng kasama niya kung saan siya pupunta pero di ito sumagot. Nilagyan ni Pedro ng straps ang kanyang mga kamay pero kinutya lang siya ng mga kasama niya dahil hindi nga daw nila magawa, siya pa kaya. Sinubukan ni Pedro na basagin ang bato, pero sobrang malaki at matigas ito para sa kanya. Kahit ang mga kasama niya ay sumuko na, si Pedro ay patuloy pa rin sa pagbasag sa bato. Ginawa niya ito araw-gabi sa loob ng 1 buwan. Sa loob ng 1 buwan ay hindi nagpakita si Pedro sa training. Sinabi ng mga kasama niya na habang sila ay naghihirap sa training, si Pedro naman daw ay hindi nagpakita at baka nagpapasarap lang. Nadatnan nila ang bato sa training ground na hindi pa rin nabasag. Sinabi ng isang kasamahan niya na iinis siya kay Pedro dahil pinapaboran daw ito ng mga instructor, pero ngayon hindi nga niya mabasag ang bato. Habang tumutingin sa paligid ay nagulat ang babaeng kasama nila. Tinawag niya ang mga kasama niya. Nagulat ang mga bata at nagtanungan sila. Imposible daw ang nakikita nila. Sobrang daming bato ang nabasag. Si Pedro daw ba ang gumawa ng lahat na ito? Habang nagsasagupaan siyang dalawa ay napagtanto ni Nathaniel ang isang bagay. Tinanong ni Nathaniel si Kim Sun-go kung alam daw ba nito kung gaano kalakas ang kayang mailabas ng isang tao. Si Strongman na kilala sa pinakamalakas na tao ay may lakas na kayang bumuhat ng 524 na kilo at kahit ganoon ay wala daw itong binatbat kay Nathaniel. Pero si Sun-go, ano daw ito, tao pa daw ba si Kim Sun-go? Ito daw ba ang lakas ng isang tao na biniyayaan? Tinanong naman ni Kim Sun-go si Nathaniel kung nasagasaan na daw ba ito ng sasakyan? Nalilito si Nathaniel sa sinabi ni Pedro at tinanong kung ano ang pinagsasabi nito. Sinagot siya ni Pedro, simple lang, dahil mas masakit pa daw sa rumaragasang sasakyan ang kanyang atake. Inatake ni Pedro si Nathaniel gamit ang knife hand strike at tinamaan si Nathaniel sa leeg. Tumilapon siya ng malayo, mabilis na sinundan ito ni Pedro. Sunod-sunod na mga atake. Hindi maintindihan ni Nathaniel kung ano ang tumama sa kanya. Simpleng knife hand strike lang ang pinapakawala ni Pedro. Tumama si Nathaniel sa isang capsule. Na-excite sa panunood sila Eugene at ang kasama niya. Sinabi ng tauhan ni Eugene na mahirap na makasurvive sa ganoong atake at isa pa ay tumama ito sa capsule. Pero nagulat sila, kahit si Pedro ay di maintindihan si Nathaniel. Nakabangon pa ito na parang walang nangyari. Nagsalita ito, baka daw nagtataka si Sun-go kung bakit buhay pa siya at puro sugat-sugat ang kamay ni Sun-go sa pag-atake sa kanya. Naaalala daw ba ni Sun-go ang sinabi niya noon na siya, si Nathaniel, ang nagdedesisyon ng ebolusyon? At si Pedro daw ang unang tao na makakakita nito. Hinubad ni Nathaniel ang kanyang damit at lumantad kay Pedro ang kakaibang katawan ni Nathaniel. Hindi makapaniwala si Pedro, ano daw ba ang ginawa ni Nathaniel sa kanyang katawan? Bakit daw nagulat si Sun-go? Tanong ni Nathaniel. Ito daw ang kanyang evolution. Magiging isang titan ba si Nathaniel? Matinding bakbakan ito kaya abangan natin sa susunod na kabanata. Pagkatapos nga na bumangon ni Nathaniel sa matinding atake na binitawan ni Pedro ay nagulat silang lahat. Kahit si Pedro ay nabigla sa nakikita. Ano kaya ang ginawa ni Nathaniel sa kanyang katawan? Bakit daw nagulat si Kim Sun-go? Tanong ni Nathaniel. Ito ang tunay na evolution niya. Dagdag pa ni Nathaniel. Puno ng muscles at tila wala ng balat ang katawan nito. Hindi makapaniwala si Pedro sa ginawa ni Nathaniel sa katawan niya. Tinanong ni Nathaniel si Kim Sun-go kung narinig niya na ba ang mga katagang anti-fragility. Kung hindi daw mapapatay ni Kim Sun-go si Nathaniel sa mga atake niya ay mas magiging malakas lang ito. Ang sakit na mararamdaman ni Nathaniel ay magpapalakas lang sa katawan niya. Ang mga muscles ng katawan ay mas tumitibay at lumalakas kapag ito ay napunit at gumaling. Nakagawa ng isang gamot si Nathaniel na kayang paikliin ang oras ng paggaling ng mga muscles niya. Kaya kung mas maraming tama ang matatanggap ng katawan niya, mas lalakas ito dahil mas titigas at lalaki ang kanyang mga muscles. Kaya isa lang ibig sabihin daw nito. Ang Hansa na mananalo si Kim Sun-go sa laban nila ay halos wala.
Biglang umatake si Nathaniel at akmang sisikilan si Pedro. Sa isip ni Pedro ay kapag nahuli siya nito siguradong masama ang kalalabasan. Tila nahuli nga si Pedro at handang ihampas sa sahig ni Nathaniel. Isang malakas na chokeslam ang ginawa ni Nathaniel. Napakalakas ng impact nito sa sahig. Nagkakapala ng mga usok sa ginawa ni Nathaniel. Sinabi ni Nathaniel na hanggang ngayon wala pang nakakaligtas sa kanya kapag nahawakan na niya ang kanyang biktima, pero kailangan niyang batiin si Kim Sun-gu dahil mukhang nakawala ito sa mga kamay niya. Pero sa isip ni Nathaniel ay imposible ang lahat ng ito. Sigurado siya na nahawakan niya ang leeg ni Sun-gu. 0.1 second. Ito ang reaction time na ginawa ni Sun-gu. Bago pa siya mahawakan ni Nathaniel ay nilagay na niya ang kanyang mga kamay sa harapan ng leeg niya para makagawa ng espasyo upang tumakas. Sa ganoong kabilis ay nagawang magdesisyon ni Sun-gu at naiwasan ang kanyang atake. Nagdududa si Nathaniel kung tao pa ang mga reflexes ni Sun-gu. Sa isip naman ni Pedro ay kamuntika na siyang hindi makatakas. Kaunting sandali lang siyang nahawakan ni Nathaniel pero parang mga pako na tatagos sa kanyang mga kamay ang naramdaman niya. Isa lang ang sigurado siya. Sa mga nakita niyang ginawa ni Nathaniel, sa pagsira ng pader at paghuli sa tumakas. Kapag nahuli siya nito ay siguradong katapusan na niya. Kaya kailangan niyang mag-ingat. Tila nababaliw na si Nathaniel at gusto nang makipagbakbakan kay Sun-gu. Nakita na daw ni Nathaniel ang profile chart ni Sun-gu. Base sa kakayahan niya ay nasa A-rank na siya. Hindi, mas malakas pa sa ibang mga A-rank. Pero hindi daw siya matatalo ni Sun-gu. Dahil habang lumalaban sila ay patuloy pa daw siyang nag-evolve. Kaya bakit daw hindi magmakaawa si Kim Sun-gu sa kanya na parang aso? Baka gawin din siyang kakaiba ni Nathaniel. Tinaas ni Sun-gu ang kanyang kanang kamay. Akala ni Nathaniel ay naiintindihan na siya ni Sun-gu. Akala din ng tauhan ni Eugene ay susuko na si Pedro, kapag sumuko daw siya ay siguradong pati sila mahuhuli. Simula pa lang nang makita siya ni Nathaniel ay alam na niyang kakaiba si Sun-gu. Kaya handa siyang kalimutan ang nangyari at sumama na lang ito sa kanya at tahakin ang parehong daan. Kung gugustuhin daw nitong lumakas ay tutulungan siya ni Nathaniel. Pero tila na insulto si Nathaniel sa ginagawang aksyon ni Sun-gu at tinatanong kung ano ang ibig sabihin nito. Ito daw ang ginagawa sa mga batang pasaway. Pinapalo, tila mababaliw si Nathaniel sa pinaggagawa ni Sun-gu. Walang magawa ang doktor kung hindi makipagsabayan kay Pedro. Matinding bakbakan ang nangyayari. Sobrang bilis ng dalawa. Makikita na pinapaulanan ng suntok ni Pedro si Nathaniel at tila ay tinatanggap niya lang ito ng walang problema. Tinanong ni Eugene ang tauhan niya kung ano na ang nangyayari. Hindi rin daw siya sigurado, pero isa lang ang alam niya at ito ay hindi na laban ng dalawang tao. Habang nagbabakbakan ay naisip ni Nathaniel na malakas si Sun-gu. Malaki ang pinagkaiba ni Sun-gu sa mga nakalaban na niya. Pero hindi pa rin ito mababago na habang sila ay naglalaban, patuloy na nag-e-evolve si Nathaniel at lumalakas. Ito ang unang pagkakataon na nasisiyahan siyang makipaglaban. Hindi niya lubos maisip kung gaano siya kalakas kapag natapos ang laban. Pero hindi pa rin mawala sa isip ni Nathaniel ang kanyang suspetya kay Sun-gu. Totoo nga at napatunayan na ni Sun-gu na malakas siya pero mayroon pa ring tila kulang sa kanilang assessment sa likod ng kanyang medical chart. Ano nga daw ba ang inaasahan at pinagkakatiwalaan ni Sun-gu na tila ayaw pa rin itong sumuko sa laban? Bakit hindi pa rin ito umaatres? Isa lang ang paraan para malaman ang kasagutan. Nahuli ni Nathaniel ang paa ni Pedro. Sinabi ni Nathaniel na mukhang nakapagdesisyon na si Sun-gu. Kahit na magmakaawa pa daw ito ay hindi na niya pagbibigyan muli. Gagawin niyang parte ng eksperimento ang katawan ni Sun-gu. Mula sa mga maliliit na buto nito, hanggang sa mga cells niya ay pag-aaralan niya ang katawan ni Sun-gu. Itinapon niya si Sun-gu at tumama ito sa mga matitigas na bagay na nasa loob ng lab. Sayang daw at ang huling bagay na makikita ni Sun-gu ay ang kamao ni Nathaniel. Akala nila Eugene ay mamamatay na si Sun-gu. Napasigaw si Eugene, pero natigil ito lahat nang nagsalita si Pedro. Sinabi ni Pedro na ayon daw kay Nathaniel, mabilis gumaling, tumitigas, at lumakas ang kanyang mga muscles sa tuwing ito ay nasisira. Sinadya ni Pedro na paulanan ng matitinding atake ang katawan ni Nathaniel para patuloy ang pagkasira, paggaling, paglaki at pagtigas ng mga muscles nito.
Naghintay si Pedro nang naghintay hanggang sa maging sobrang lakas ni Nathaniel. At dahil sobrang laki at tigas na ng mga muscles nito ay naiipit na ang mga ugat at nerves sa kanyang katawan. Pati ang mga buto nito ay unti-unting nasesira dahil sa pagkaipit nito sa mga muscles niya. Kaya ngayon ay magiging isang inutil na si Nathaniel at hindi na makakagalaw. Hindi nga maigalaw ni Nathaniel ang kanyang katawan. Masyadong nakafocus si Nathaniel sa pakikipaglaban at hindi napansin na naninigas na ang kanyang katawan. Pero si Sun Gu, nalaman niya kaagad ang side effects ng kanyang abilities kahit na siya mismo ay hindi niya nakita. Disciple Nathaniel, ikaw ay natalo. Ito ang mga kataga ni binitiwan ni Pedro. Sinipa at tumilapon si Nathaniel. Hindi daw ito maaaring mangyari. Imposible. Marami ng tao ang kanyang pinabagsak para lamang lumakas. Ang sakit na tiniis niya para lang makuha ang kapangyarihan niya. Ganito niya binago ang kanyang katawan para maging perpektong tao. Pero mamatay lang siya sa isang bata na nasa harap niya. Hindi niya inaakala na dito niya pagagamitin ang kanyang itinatagong alas. Kinuha niya ang parang isang sticker sa kanyang Crocs. Ito pala ay isang gamot na gagawin siyang isang napakalakas na organismo pero ang side effect naman nito ay masisira ang kanyang mga muscles. May karapatan daw si Sun Gu na makita ang pinakahuling evolution niya. Pagkatapos ng 3 minuto ay mamamatay na siya pero isasama niya si Sun Gu. Inatake niya si Sun Gu ng sobrang bilis. Ayon kay Nathaniel ay nasa pinakahuling stage na siya ng evolution niya at ang lakas ng kanyang mga suntok ay nasa pinakamataas ng antas. Pero, wala pa rin siyang magawa kay Sun Gu. Alam nito lahat ang galaw niya. Isa lamang ang kalaban niya pero tila 1,000 ang kalaban niya ngayon. Mukhang napagtanto na ni Nathaniel kung ano ang kakaiba sa kay Sun Gu. Normal ang kanyang chart at D-rank lamang ang status nito pero sa itaas nito ay may kasamang karanasan. Karanasan na hindi kailanman matutumbasan ng taong katulad niya. Pero paano magkakaroon ng karanasan ang batang ito? Parang isang entablado lang na lagpas pa sa kalangitan na buong buhay niyang hinahabol. Ang taong pilit niyang lampasan na parabang kasing lakas ng isang Diyos. Si Pedro, dito na kaya magtatapos ang kalupitan ni Nathaniel. Nagkaharap na nga si Pedro at Nathaniel at matinding bakbakan ang nangyari. Kahit uminom pa si Nathaniel ng bawal na gamot para lumakas ay tila wala pa rin itong laban kay Pedro. Parang nakikita na niya ang kanyang katapusan. At sa harap niya ay ang batang si Kim Sun Gu. Pero pakiramdam niya, ang batang nasa harap niya ay ang matagal na niyang hinahangad lampasan. Si Pedro, sa taong 2003, ito ang taon na gamulat sa mundo ng medisina. Ang batang si Nathaniel ay nanumpa at pumasok sa medical school bilang pinakabatang estudyante sa edad na 13 taon. Kahit ang mga tao ay hindi pa rin makapaniwala kung posible ba talaga ito. Pero may isa pa ring tao ang hindi masaya, at ito ay si Nathaniel mismo. Noong taong 1974 sa isang pediatric ward, ang batang Nathaniel ay naka-confine. Araw ng Pasko noon pero si Nathaniel ay hindi masaya. Tinatawag siya para tanggapin ang regalo kay Santa Claus pero hindi ito kumikibo. Marami ang nag-aalala kay Nathaniel at sinasabihan siya ng mga ito na mahal siya ng Diyos kaya siya ipinanganak. Sa isip ni Nathaniel ay bakit pa siya ipinanganak kung magiging mahina lang din naman siya. Pero napagtanto niya na baka siya ipinanganak na mahina dahil may dahilan ito. Kailangan niyang malaman ang dahilang ito. Isang araw habang nanunood ng telebisyon ay nakita niya sa isang palabas ang red marsh crawfish na tinatanggal ang lumang mga shells nito para palitan ng mas bago. Ginagawa ng crawfish ito para mas maging matibay ang kanyang mga shell. Nakaisip si Nathaniel ng ideya na baka ito rin ang gusto ng Diyos sa kanya, ang gawing malakas ang kanyang katawan. Baka gusto ng Diyos na gawin niya ang hindi kaya gawin ng mga tao. Ang mga tao ay hindi kayang lumakas katulad ng mga hayop. Kaya siya mismo ang makakagawa nito. Sa taong 2012, sa isang ospital ay may isinugod na lalaki. Ito ay binaril at malala ang tama nito, maaaring mag-cardiac arrest ang pasyente. Kailangan maoprahan ng pasyente sa lalong madaling panahon. Pero walang may lakas ng loob na mag-opera sa pasyente dahil ito ay isang serial killer. Kung meron man daw matapang na gagawa nito ay kamangha-mangha. Merong isang doktor ang naglakas loob. Si Dr. Nathaniel, isa siyang tunay na doktor. Sa isip ni Nathaniel ay nagtataka ito bakit sila nagkakagulo dahil lang sa operasyon.
Trabaho lang ito at hindi kailangan ihalo ang moral na paniniwala nila. Pero sa dami ng operasyon na nagawa niya, ito ang unang pagkakataon na bumilis ang tibok ng puso niya. Sa isip niya ay ang pasyenteng ito ang may pinakamalakas na katawan sa lahat ng nakita niya. Paano kaya niya ito nakuha at ano daw ang kaibahan niya sa lalaking ito? Parang nababaliw siya dahil gusto niyang makita kung ano ang nasa loob. Pero tila iba-iba ang tumatakbo sa isip ni Nathaniel. Pinipigilan niya ang sarili dahil isa siyang doktor pero hindi mawala ang sabik nito. Tila habang ginagawa ang operasyon ay nawala sa sarili si Nathaniel. Ang huling naalala niya ay tinatahinan niya ang isang organ ng lalaki pero tila nawala siya sa kanyang sarili at nang bumalik siya sa kanyang katinoan ay nakita niya na binubuksan na niya ang utak ng lalaki. Tumakbo si Nathaniel at hindi makapaniwala sa nagawa niya. At dahil sa nagawa at wala na naman daw mawawala sa kanya, ay nagtago ito sa maliit na syudad sa South America, pero isa sa mga rason kung bakit siya pumunta doon ay dahil maraming katawan ang magagamit niya sa kanyang eksperimento. Napatunayan niya doon ang kanyang mga eksperimento. Ang paglaban niya sa malalakas na tao ay patunay din ng kanyang paglakas. Napalakas ni Nathaniel ang parte ng katawan niya na mahina para sa kanya. Kahit wala ang tulong ng DNA ng kanyang ama at sinapupunan ng isang ina ay nagawa niyang maipanganak muli bilang bagong tao. Ito daw ang dapat mangyari. Pero sa pagkakataong yun ay wala siyang magawa sa isang batang si Kim Sun-go. Nawasak na ang laboratorio sa basement ng hospital. Sa isang capsule bumagsak si Nathaniel. Hindi na niya mag-alaw ang katawan. Wasak na ang kanyang spine. Lahat ng muscles niya ay napunit na. Nilapitan siya ni Pedro at sinabihan na wag nang gumalaw. Mapapabilis lang nito ang kanyang kamatayan. Nagsalita si Nathaniel, sinabi nito na ginugol niya ang 30 taon para lumakas lang. Tiniis niya ang araw-araw na sakit. Tinanong niya si Kim Sun-go kung ano ang ginawa nito dahil hindi niya maintindihan. Sinabi ni Pedro na kahit sabihin niya ito ay baka hindi din niya maintindihan at ito ay hindi niya rin makokopya. Naiintindihan niya ang lakas at tiyaga ni Nathaniel pero gayunpaman, siya naman daw ay naggugol ng kanyang lakas sa loob ng 65 taon. Nagulat si Nathaniel sa narinig. Tila alam na niya kung sino ang nasa harapan niya. Marami daw siyang hindi maintindihan bilang isang doktor, pero masaya siya dahil nakita na niya ito bago siya mamatay. Si Pedro, at doon natapos ang madugong laban sa loob ng Honor Hospital. Nasawi ang 100 Brazilian killer at si Nathaniel. At ang lahat na impormasyon ng mga killer ng Glory Group ay na-delete na kung saan ito ang unang plano ni Pedro at ni G1. Pagkatapos ng pagliligpit ay kailangan na nilang bumalik sa paaralan at sinundo naman sila ng kanilang instructor. Tinanong ng magkapatid na panahon na yata para maging C-rank sila. Natawa na lang ang instructor dahil tila parang ang dali lang maging C-rank para sa kanila. Sinabi ng instructor sa kanila na tangali na ang mga bandage sa katawan pero ayaw pa rin nila dahil nag-aaral pa silang umarte. Gawin daw nila ito hanggang mamatay sila dagdag ng instructor sa kanila. Nagyabang pa ang dalawang magkapatid na maganda daw ang laban nila sa mga Brazilian na killer pero sinakiyan lang ito ng instructor nila. Sinabihan din ng isang kambal si Yuna na magsalita pero tila balisa si Yuna. Sa isip ng magkapatid ay siguro kinikilala na sila ni Yuna na malakas. Nakatingin lang si Yuna sa labas ng bintana at napansin ito ni Pedro. Sa isip ni Yuna ay dapat masaya siya dahil natapos na ang lahat, pero bakit ganito ang nararamdaman niya at tila hindi pa rin mapawi ang pangamba niya? Naalala niya ang sinabi ni Nathaniel na magagamot ang kanyang kapatid gamit ang blood serum injection na ginawa nila. Isang injection lang ay gagaling agad ang kapatid niya. Nagulat si Yuna nang nagsalita si Kim Sun-go. Tinanong niya ito kung dahil ba ito sa kapatid niya. Nagdahilan lang si Yuna na matagal na daw siya hindi nakakakain sa kanilang school cafeteria kaya ito lang ang naiisip niya. Hindi na nagtanong si Pedro, pero nagsalita si Yuna at sinabi na dahil sinira na ni Nathaniel lahat na blood serum. Wala na rin itong magagawa, totoo daw ito sagot ni Kim Sun-go pero dahil siya si Kim Yuna, alam ni Pedro na makakahanap siya ng ibang paraan, nagpasalamat na lang si Yuna sa sinabi ni Sun-go. Dumating na nga sila sa paaralan at unang bumaba ang magkapatid. Sinabi ng isa na namiss niya ang amoy ng Korea. Singat siya ng kapatid niya na hindi naman sila umalis ng Korea. Sinabihan sila ng instructor nila na magpahinga na at siguraduhing maaga pa sila bukas at hindi mahuli sa kanilang klase. Nagpaalam na silang lahat sa kanilang instructor,
Nang papaalis na si Yuna ay sinabihan siya ni Kim Sun-gu na mukhang may nakalimutan siya, pero sinabi ni Yuna na hindi sa kanya ito at baka daw sa instructor nila ito. Sinabi ni Sun-gu na hindi sila sigurado, buksan niya daw ito at baka magustuhan ng kapatid niya ito na si Yujin. Mukhang natuwa si Yuna pero tinanong niya kung paano nalaman ni Sun-gu ang pangalan ng kapatid niya. Nang binuksan ni Yuna ang laman ng case ay nagulat siya. Ang case pala ay naglalaman ng blood serum. Naiyak na lang si Yuna at tinawag ang pangalan ni Sun-gu. Sinabi ni Sun-gu na hindi totoong sinira ni Nathaniel ang lahat na blood serum. Umalis na si Sun-gu at hinayaang mapag-isa si Yuna. Napasandal na lang si Yuna sa sasakyan at umiyak. Tila siya ay nabunutin ng tinik sa kanyang dibdib. Sa ospital naman ay bumisita ang mga boss ng Glory Group. Sinabi ng sekretarya sa boss na ito na ang lahat na pasyente ay nalipat na sa ibang ospital. Wala daw tagalabas na nakakaalam sa nangyari sa loob ng hospital. Sinabi ng boss na hindi siya makapaniwala na ang nakikita niya ay resulta ng laban ng 2 tao lamang. Sinabi ng sekretarya na sinisigurado nila na hindi malalaman ng media ang nangyari pero bago pa siya makatapos ay tinanong na siya agad ng boss kung si Pedro ba talaga ang may gawa nito. Tama daw sagot ng sekretarya at nakita din ito sa isang CCTV. Nagtataka ang boss dahil walang may nakakita sa kanya kahit isa. Hindi rin itong nakitang pumasok o lumabas, tama daw at tila ito ay isang ghost. Biglang may nagsalita at nagalit dahil sinabi ng sekretarya ang salitang ghost. Nang tumalikod ang sekretarya ay nagulat ito sa nakita. Sumigaw ito na tila nakakita ng multo. Nanginginig ito sa takot. Tinadtad siya ng taga ng espada. Nagalit ang taong may hawak na espada dahil sinabi ng sekretarya na ghost o multo si Pedro. Nagagalit din ito dahil namatay si Nathaniel bago pa man makatanggap ng training ng mga disciple. Nakakahiya daw ito, at si Pedro, mukhang kailangan ni Pedro maturuan ng leksyon. Ang taong ito ay kilala bilang Sword Ghost. Magkakaharap kaya kaagad sila ni Pedro? Ang tanong lang ay kung kakayanin ba nila si Pedro? Pagkatapos nga ng misyon nila sa Glory Hospital ay bumalik na sila Kim Sun-gu sa paaralan. Hindi din makapaniwala si Yuna na ang blood serum ay nasa kamay na niya at mapapagaling na niya ang kanyang kapatid. Sa hospital naman ay may bagong kalaban ang nagpakita. Ito ang Sword Ghost. Sino kaya ang misteryosong taong ito na nagtatago sa pangalang Sword Ghost? Magkakaharap kaya kaagad sila ni Pedro? Alamin po natin. Isang gabi ay pinatawag ng instructor ang magkapatid na Doko, si Yuna at si Kim Sun-gu. Mayroon silang bagong misyon at ito ay kakaiba sa mga nauna nilang misyon. Kailangan na nilang mag-volunteer. Kung matatandaan noon, si Yuna ang nag-volunteer para patayin si Pedro sa misyon na utos ni Octopus. Sinabi ng instructor na simula ngayon ay volunteer works na ang gagawin nila. Ang magkapatid naman ay mayabang na sinabi na kailan lang natapos ang misyon sa hospital at ngayon naman daw ay gusto na naman silang makita. Sinabi naman ng isa na mahirap at nakakapagod kapag naging sikat na. Tinanong ng magkapatid kung ano daw ang misyon. Assassination daw ba o espionage? Tahimik lang si Kim Sun-gu pero sa isip ni Yuna ay kailan pa daw tatahimik ang magkapatid. Sinabi ng instructor na kahit siya ay hindi sigurado bakit ang misyon na ito ay ibinigay sa kanila. Pero ito daw ang dahilan kung bakit ang kanilang volunteering club ay naririto. Kailangan daw nila na gawin ng maayos ang kanilang trabaho. Sa sumunod na araw sa isang lugar malapit sa dagat, pumunta doon ang magkapatid, Yuna at si Sun-gu. Nalito ang magkapatid kung ano ang nadatnan nila. Sinabi ng isa na sigurado siya na sinabi ng instructor na volunteering ang gagawin nila. At ito rin ang narinig ng isang kapatid, kahit si Yuna ay di makapaniwala. Akala niya ay may takip ang kanyang tenga nang sinabi ng instructor ang volunteering pero literal na volunteer ang gagawin nila. Sinabi ng mga bata kay Yuna na mga weirdo daw ang mga kuya na kasama niya. Sinabihan ni Yuna ang mga bata na ganyan talaga ang magkapatid kaya intindihin na lang daw nila. Para naman kay Kim Sun-gu ay huwag silang malungkot. Para daw ang kanilang club ay makilala ng paaralan ay kailangan nilang gumawa ng totoong volunteer work at ito yata ang gagawin nila ngayon. Pero ang dalawang magkapatid ay nangisay sa sahig at nagrereklamo na parang mga bata. Ang gusto nilang volunteer ay ang volunteering na ginagawa ng Glory Group at hindi magbantay ng bata. Ayaw nilang maging alipin ng kanilang napakahalagang katawan sa lugar na ito. Bigla namang may bumati sa kanila. Tinanong sila kung sila ang volunteer na ipinadala.
Napakagandang babae ang bumati sa kanila. Si Eugene, isang high school teacher sa paaralan na yun, nagbago ang ekspresyon ng magkapatid. Bigla silang ginanahan at nagsimulang magtanggal ng damo. Sinabi nila na inaalay nila ang kanilang buhay sa pag-volunteer. Pinigilan pa sila ni Teacher Eugene dahil ang ibang binubunot nila ay bulaklak na. Tinanong ni Yuna si Sunggo kung nagagamot pa daw ito pero tila hindi nasagot ni Sunggo. Pero nalilito pa rin si Yuna kung bakit pinadala sila dito. Hindi din naman ito paaralan na malapit lang sa kanila. Isa itong lugar na 500 kilometers ang layo sa Seoul. Kahit ang kanilang instructor ay wala din alam kung bakit doon sila ipapadala basta daw ay ito ang nakalagay sa opisyal na dokumento para sa kanilang misyon. Pinag-ingat pa rin sila ng kanilang instructor dahil volunteeran pa rin ito at di nila alam ang mangyayari. Umalis na si Sungo at sinabi lang kay Yuna na siguradong may dahilan kung bakit sila ipinadala sa lugar na ito. Nalito si Yuna at sa tingin niya, mukhang walang gana si Sungo sa mga nakalipas na araw, nagpahinga naman ang magkapatid sa ilalim ng puno. Tinanong nila si Eugene kung estudyante daw ba siya dito. Natawa na lang si Eugene at sinabi na guro siya dito. Mukhang pinupuri siya ng dalawa dahil mukha siyang bata. Pinatigil ng magkapatid na magsalita pa si Eugene. Huwag daw itong tumitig sa kanila ng matamis dahil estudyante sila at teacher si Eugene. Bawal daw ito. Pero sinuwi sila ni Yuna at itigil na daw ang pagsasalita ng kalokohan. Bigla namang may dumating na parang security guard at binati niya sila Yuna. Siya daw ang tagapangalaga ng paaralan. Lumapit ito sa kanila ni Sungo at nagbiro pero parang hindi naman nakakatawa. Dinagdan pa niya ang kanyang joke pero ang teacher lang ang natawa. Sinabihan siya ni Yuna na tumigil na. Pero tinanong ni Yuna ang tagapangalaga kung ano ang pwede nilang gawin at mukhang malinis na naman ang paaralan. Sa likuran daw ay may bodega kaya kailangan nila ng tulong doon dahil medyo marami ang lilinisin. Sa isip ni Yuna ay mukhang may kakaiba sa lugar na ito. Hindi maaring pinapanto lang sila sa lugar na ito para lang maglinis. Bigla namang may sumigaw na mga kalalakihan at pinapalabas nila ang teacher at tagapangalaga ng paaralan. Naniningil sila ng rente sa lupa. Sinasabi nila na sila din ang dahilan kung bakit komportableng namumuhay ang teacher at ang caretaker sa paaralan. Pumagita na naman ang caretaker at sinabi na mahirap pa ang paaralan nila. Kahit nga ang heater ay hindi nila mapaandar dahil sa mahal ng kuryente. Piloso pong sinagot ng lalaki na mahirap din sila. Wala din silang pera kaya di rin nila mapaandar ang kanilang heater kaya newspaper na lang ginagamit nila. May inabot ang matanda sa kanila at ito lang daw ang maibibigay niya sa kanila. Mukhang natuwa ang mga lalaki at marami ang ibinigay sa kanila. Pero nang binuksan nila ay mukha namang natuwa sila. Sinabi ng matanda na personal nilang itinanim at inani ang mga patatas na ito. Pero peke pala ang mga ngiti ng mga lalaki at bigla nilang itinapon ang mga patatas sa matanda. Nagalit ang mga lalaki dahil parang niloloko lang sila ng matanda. Baka gusto na daw nito mamatay. Pumagit na si Eugene at nilapitan ang matanda. Paano daw nila nakakayang saktan ang matanda? Pero sinabi ng mga lalaki na negosyante sila at hindi sila papayag na hindi masusunod ang kanilang pinagkasunduan. Bigla naman inawat ni Yuna si Sungo at sinabihan na huwag makialam dahil binili ng kanilang instructor na huwag magsimula ng gulo pero sinagot siya ni Sungo na wala naman talaga siyang balak sumali o makialam. Sumagot si Eugene sa mga lalaki na wala silang pera kahit tingnan na lang nila ang paligid. Nabubuhay at tumatakbo lang ang paaralan sa pamamagitan ng donasyon. Bigla siyang nilapitan ng isang gangster at sinabi na mayroon pang isang paraan. Tinanong ni Eugene kung ano ito. Hinawakan ng lalaki ang mukha ni Eugene at sinabi na maraming paraan para mabayaran ang utang kahit walang pera. At kikita din daw si Eugene kahit hindi na siya magturo. Pero biglang may pumagitna at pumihil sa gangster. Ito ang isa sa magkapatid na Doko. Sinabi niya na ang mga kamay ng lalaki ay hindi ginagamit para saktan ang babae pero ginagamit para protektahan sila. Kaya hindi niya mapapatawad ang ginawa nila. Pero bigla siyang sinuntok ng isang gangster. At sinabi nito na ang kanyang kamao ay narito para santoken siya. Pinigilan sila ng teacher dahil mga estudyante lamang sila na nag-volunteer dito. Pero nagsalita si Hang Doko at sinabi na parang may dumapong lamok sa kanyang pisngi. Parang nakikiliti siya. Sinabi ni Eugene na dumudugo ang kanyang ilong. Maliit na bagay lang daw ito kaya huwag pansinin sagot ni Hang Doko.
Pumagitna din ang kapatid niya na si Jay Doko pero pareho silang nabogbog. Dinala ang dalawa sa klinik at ginamo ni Eugene. Tinanong niya kung ayos lang ba sila, siguradong nagulat sila kaya humingi siya ng paumanhin sa magkapatid na Doko. Pero sinabi ni Jay Doko na huwag daw sila aalahanan, mas alalahin daw niya ang mga kamay nang sumuntok sa kanila. Sinabi naman ng matanda habang nilalagyan ng gamot ang pasa niya, ay malas daw sila at nagkataon na nandito ang mga gangster. Wala daw magawa ang mga ito kung hindi maningil ng mga renta. Moderno na ang mundo pero hindi pa rin nawawala ang mga taong katulad nila. Nagpasalamat pa rin si Eugene dahil sa kanila, mas sumaya ang mga estudyante at luminous ang paaralan. Magpahinga na muna sila ngayon at magpatuloy na lang bukas. Tinawag ni Sungo si Hang Doko na captain at tinanong kung ayos lang daw ba ito. Mas nag-improve daw kasi sila ngayon. Ano daw ang pinagsasabi nito, sagot ni Yung Doko. Naalala ni Pedro noong una niyang makita ang magkapatid, noon kinalaban nila si Park Sang-do, at ang paglaban nila sa kay Director Jiang sa simbahan. Sinabi ni Sungo sa magkapatid na ang totoong malakas ay marunong magpigil kung kinakailangan at nakakamangha sila ngayong araw. Umalis na si Sungo at iniwan ang magkapatid. Sa labas naman sa ilalim ng mga bituin ay nakaupo si Yuna sa isang swing, nag-iisip ito ng malalim, iniisip niya ang natanggap na regalo mula kay Sungo. Hindi pa siya sigurado kung para ba talaga sa kanya iyon pero laking gulat na lang niya nang makita ang laman nito. Ang blood serum na kinakailangan ng kapatid niya. Sa isip niya lang ay kung paano ito nakuha ni Sungo para sa kanya. Gusto niyang pasalamatan ni Sungo pero hindi niya alam kung paano. Nahihiya siya na sabihin ito sa kanya. Biglang nagsumulpot si Sungo at tinanong siya nito kung naalala ba niya ang kanyang kapatid dahil sa mga bata sa paaralan. Ikinagulat ito ni Yuna. Mukhang nakakita daw ito ng multo, dagdag ni Sungo. Bakit daw kasi basta-basta na lang sumusulpot si Sungo ng ganoon? Sa isip ni Yuna ay dapat na siyang magpasalamat kay Sungo ngayon, pero nag-aalangan siya. Tinawag niya si Sungo. Tinanong siya ni Sungo kung ano daw ito at sabihin na lang niya. Natagalan si Yuna sa pagsalita kaya si Pedro na ang naunang magsalita. Nagpasalamat siya kay Yuna. Nalito siya kung bakit nagpasalamat ito sa kanya. Ang ipinagpapasalamat pala ni Pedro ay nung nakiusap si Yuna sa kanya at pinapante siya ni Yuna sa labas na clock tower at hindi sa clock tower harap ng lobby na kung saan naghihintay si Nathaniel. Siguro daw ay takot na takot noon si Yuna pero pinili pa rin siyang protektahan nito kaya nagpapasalamat siya. Nahiya si Yuna at sinabi na wala lang daw ito sa kanya kaya huwag niyang alalahanin. Si Yuna naman ang nagtanong kay Sungo. Ano daw ang relasyon ni Sungo kay Pedro o may kinalaman daw ba ito sa kanya? Nakakita na daw si Yuna ng maraming killers pero hindi pa siya nakakakita ng kasing lakas at galing ni Sungo na kahit si disciple Nathaniel ay natalo niya, nakakapagtaka na D-rank killer lang ito. Simple lang ang sagot ni Sungo. Kapag dumating na daw ang tamang panahon ay sasabihin niya ito sa kanya lahat-lahat. Nagsalita si Yuna pero hindi ito narinig ni Pedro kaya tinanong niya kung ano ito. Nahihiya si Yuna at sinabi lang na nakakainis daw si Sungo. Nagpapasalamat daw siya, tinanong siya ulit ni Sungo dahil hindi nga daw niya marinig. Nainis si Yuna at sumigaw ng salamat kay Sungo. Narinig na daw niya kaya kumalma lang ito saad ni Sungo. Nahihiyang umalis si Yuna at sinabi na sinadya ito ni Sungo para pagtripan siya. May pagka-pervert din daw si Sungo. Natawa na lang si Pedro kay Yuna. Sa isip niya ay nag-improved at nag-mature na si Yuna at ang magkapatid na Doko, mukhang kumalma na ang lahat kaya mukhang panahon na para siya naman ang gumalaw. Sa gitan ng gabi ay naglalakad si Pedro sa loob ng paaralan na tila may hinahanap, may nakita siyang kwarto na naka-on pa ang mga ilaw. Pumasok siya dito at nakita ang matandang tagapangalaga. Tinanong niya kung may maitutulong daw ba siya, nagulat ang matanda dahil gising pa daw siya. Kapag nagtrabaho daw ng sobra ang batang katulad niya ay tatanda itong sira ang kanyang buto. Nagbiro ulit ang matanda pero siya lang ang natawa sa joke niya. Sinabi ni Pedro na aalis na lang siya kaya magpahinga na lang daw ang matanda. Habang papalabas ay sinabihan niya si Pedro na malamya. Tumigil si Pedro nang marinig ito. Sinabi ng matanda na dekada na siyang nabubuhay na naamoy ang dugo. Sa tingin daw ba ni Sungo ay may tatago niya ang amoy ng dugo sa pamamagitan ng kanyang malamyang pag-arte, napakatapang ng amoy na dugo na ipinapalabas ni Sungo. Nagsalita si Pedro at sinabi na ang tanging paraan para makapunta siya dito nang walang problema ay ang mag-volunteer, at isa lang ang hangarin niya bakit siya pumunta dito.
At ito ay dahil kay Disciple Simon. O ang kilala daw sa buong mundo bilang pinakamagaling humawak ng espada. Ang pinakamagaling na swordsman ng Glory. Ang Swirling Sword Saint. Punta na nga sila Pedro sa isang lugar na kung saan sila ay nag-volunteer. Kasama ni Pedro sila Yuna at ang magkapatid na Doko. Doon din ay naengkwentro nila ang mga gangster na naniningil sa kay Eugene at sa tagapangalaga ng paaralan na kung saan naman ay nabugbog ang magkapatid. Isang gabi nga ay pumunta si Pedro sa tagapangalaga ng paaralan at ito pala ay walang iba kung hindi ang disciple na si Simon. Magbabakbakan na ba ang dalawa? Isang hampas ng espada. Kapag ang isang swordsman ay hinampes na ang kanyang espada, ay gumagawa ito ng isang opening, kahit maliit na opening, at ito ang pagkakataon na mag-counter-attack ang kanilang kalaban. Pero, ang taong nasa harap ni Pedro ngayon ay tila nababasa kung ano ang tinatakbo ng isip niya. At ito ay hindi nagpapakita ng kahit anumang opening. Gaano man kalakas ang hawak na sandata ng isang kalaban, may pagkakataon na maiwasan ang bala ng baril. Pero sa harap ni Disciple Simon, hindi maiiwasan ang kanyang espada. Umabot sa labas ang labanan ng dalawa. Naputol ang mga kawayan sa bawat kumpas ng espada ni Simon. Sa isip ni Pedro ay sa ganoong kaikling panahon ay nagawa ni Simon na corner siya. Nagawa rin itong malimitahan ang galaw niya sa pamamagitan ng kawayang naputol niya. Nagsalita si Pedro, sinabi nito na iniisip niya kung totoo ba na ang Swirling Sword Saint na si Disciple Simon ang pinakamagaling na swordsman sa buong mundo. Sinabi ni Disciple Simon na 2 tao lamang ang nakaligtas sa kanya pagkatapos niya magamit ang kanyang ika-10 atake. Dapat daw ay masaya si Kim Sun-gu dahil isa siya sa 2 ito. Patuloy na inatake ni Simon si Pedro. Nagsalita si Simon. Hindi daw siya sigurado sa ibang organismo, pero sigurado siya sa mga tao. Ang tao daw ay mga nilalang na may kinaugalian. Kung paano ang tao magsalita, maglakad, ang amoy nito, at kung paano huminga ang isang tao. Sa simula ay hindi daw siya sigurado, dahil mukhang hindi ito totoo at napaka-imposibleng mangyari. Pero dahil sa nangyaring paglalaban nila ngayong gabi ay naging sigurado siya, biglang itinusok ni Simon ang espada sa lupa. At sa ilalim ng maliwanag na buwan sa gabing yon, nagsalita si Simon. Siya daw si Disciple Simon. Magalang na binabati si Disciple Pedro. Lumuhad ito sa harap ni Pedro at sinabi na nasasabik siyang muling makita ang kanyang senior. Pagkatapos ng maikling laban ng dalawa ay nag-usap sila. Nagulat si Simon sa kwento ni Pedro. Ibig sabihin daw ba ay nabuhay daw siyang muli? Tanong ni Simon. Parang ganoon na nga daw sagot naman ni Pedro. Napawi naman daw ang pangamba ni Simon dahil alam niyang buhay si Pedro, akala niya daw talaga ay namatay na ang senior niya. Kahit si Pedro ay di rin daw makapaniwala na naging bata siya ulit. Tinanong ni Simon si Pedro kung pwede din daw ba siyang pumunta sa playground na kung saan naging bata si Pedro. Pero tinawanan lang ito ni Pedro at sinabi na parang nilalagyan daw ni Simon ang sugat niya ng asin. Tumawa lang ang dalawa. Napuna din ni Simon na mukhang maganda tingnan ngayon si Pedro at parang naging mas cool daw si Pedro ngayon. Tinanong ni Pedro kung ano ang ibig sabihin niya. May kulay daw ang buhok ni Pedro na puti mukhang nilagyan niya nag-estilo ito. Sinabi ni Pedro na ganito na daw ang buhok niya pagkagising niya. Masaya daw si Pedro dahil ang titulong pinakamagaling na swordsman at Swirling Sword Saint ay nararapat pa rin para kay Simon. Muntik na daw siyang mamatay kanina. Alam naman daw ni Simon na siya si Pedro kaya sigurado itong hindi siya mamatay. Sinabi lang ni Simon na mapaglaro talaga ang senior niyang si Pedro, magaling pa rin daw talaga siya sa paghawak ng espada, dagdag ni Pedro. Sinabi ni Simon na ilang taon na rin ang nakalipas na puro walas lang ang hinawakan niya kaya naninibago din siya sa paghawak ng espada. Ang kanyang galing sa paghawak ng espada ay nanggaling din umano kay Pedro na siyang nagturo sa kanya. Pero iniba ni Simon ang kwento at tinanong si Pedro kung ano ang dahilan niya bakit pumunta siya dito sa probinsya. Tinanong ni Pedro si Simon kung narinig daw ba niya ang balita sa Glory Divine Hospital at kay Nathaniel. Narinig niya daw ito at malaking gulo daw ang nangyari pero biglang sumigaw si Simon nang mapagtanto niya na ang kanyang senior ang may gawa ng lahat na iyon. Sinabi lang ni Pedro na ganoon na nga ang nangyari. Nagtataka pa siya kung sino daw ang baliw na gagawa nito. Tinanong ni Pedro si Simon kung sinong baliw. Binago ni Simon at sinabi na kahanga-hanga daw ang ginawa ng senior niya. Tinanong niya si Pedro bakit naman daw niya ito ginawa.
Sinagot ni Pedro si Simon na plano niyang pabagsakin ang Glory Group. Nag-alangan si Simon. Sinabi nito na kahit daw siya si Pedro, ay masyadong delikado ang gagawin niya. Alam daw nila kung anong klaseng lugar ang Glory. Kaya kung may pinaplano daw ito, sasama siya kay Pedro. Papatayin niya daw silang lahat. Pero sinabi ni Pedro na manatili na lang daw siya dito at maglinis ng paaralan. Gusto talagang sumama ni Simon pero pinaalala sa kanya ni Pedro at tinanong kung sasayangin lang daw ba niya ang panahon na nakapagtago na siya. Naaalala pa rin daw ni Simon ang nangyari noong gabing yon. Kung hindi daw siya napigilan ni Pedro ay malamang namatay na siya doon. At ang batang nasa trono ay hindi mabubuhay sa karang yon. Kahit daw siya ay mamatay ay gugustuhin niya ito, naalala ni Pedro si Father. 60 taon na ang nakaraan. Ang Honor Orphanage ay itinayo ni Father Gabriel. At sa dinami-daming mga bata na lumaki doon, kasama si Pedro ay 12 silang napili. At simula ng araw na yon, ang lupa at putik sa kabundukan ang naging panlasa nila. Araw-araw ay kaligtasan laman ang iniisip nila. Pagkatapos na tratuhing mga hayop at makaligtas sa malupit na training na yon, ang 12 na nakaligtas ay na-promote at naging sekretong mga agents ng kanilang bansa. Kilala sila sa tawag na 12 Disciples. At hindi na malaya ng lahat na ang Glory at ang 12 Disciples ay naging malaking organisasyon at nagkaroon ng malaking impact sa buong mundo. Pero nagbago ito isang araw nang may dumating na bata na dala ni Father Gabriel. Walang sino man ang nakakaalam pero si Father Gabriel ay gustong i-adopt ang bata, nakalipas ang mga panahon at ang batang iyon ay nagsimulang hangarin ang trono ni Father Gabriel. At dumating nga ang araw na iyon at siya na ang naghari sa buong Glory Group at nakuha ang trono para sa sarili. Sobrang galit si Simon noong araw na iyon. Pero pinigilan ni Pedro si Simon sa pagkakataong iyon. Sinabi ni Pedro kay Simon na hindi pa ito ang panahon para gawin nila ito. Ang organisasyon ng Glory Group, na dati ay gumagawa para sa ikabubuti ng bansa, ay naging isang organisasyon ng mga asasin, na puno ng korupsyon. At siya daw bilang Pedro, ay nabibiyaan ng isang pagkakataon, ang pagkabata niya na siyang pinakamatinding sandata niya. Kaya daw ay mag-relax lang si Simon, dahil siya mismo, bilang Pedro, ang wawasak sa kaharian ng Glory. Pagkalipas nga ng ilang araw ay dumating na ang panahon para bumalik sila sa paaralan. Napakseryoso ng magkapatid na Doko. Kung tao ka raw, kung ano ang iyong ginawa, ay babalik din sa iyo. Pero biglang sinabihan nila ang mga bata na bakit sila kay Sungo lumalapit ngayong sila naman ang gumawa ng paglilinis sa paaralan. Bigla namang nilapitan sila ni Teacher Eugene at sinabi na nag-aalala siya na baka gamulo ang paaralan kapag umalis na sila pero mabuti na lang ay hindi na bumalik ang mga gangster. Sinabi ng magkapatid na siguradong hindi na babalik ang mga gangster na yon. Nalito si Teacher Eugene sa sinabi ng magkapatid, isang gabi pala ay binalikan ng magkapatid ang gangsters. Tinali nila ang mga kamay at paa ng mga ito at nilagyan ng buzzle ang mga bibig. Hindi na dapat umabot sa ganoon ang ginawa nila sa paaralan kaya ngayon ay magbabayad sila. Binyantaan nila ang mga gangster na huwag nang babalik kailanman sa paaralan. Nagmamakaawa ang gangsters at hindi na daw sila babalik doon. Sinabi ng magkapatid na kapag bumalik pa sila doon ay makikita nila kung paano makipaglaban ang mga magiging S-rank na katulad nila. Tinanong sila ni Eugene kung paano daw nila ito nasabi pero sinabi ng magkapatid na wala lang daw at sila lang ang makakaalala sa nangyari. Hinatid na sila sa port at doon na din sila nagpaalam. Nagpasalamat si Eugene sa kanila dahil sumaya daw ang mga bata at gumanda ang paaralan. Nagpasalamat din si Simon sa kanila at nagbitaw pa ng joke kaya nainis si Yuna at parang susuntukin si Simon pero pinigilan siya ni Pedro. Tinawag naman ng magkapatid si Teacher Eugene at sinabi na babalik sila dito taon-taon para lang mag-volunteer. Masaya daw si Eugene kapag bumalik sila. Sa isip ng magkapatid ay pupunta sila dito para makita si Teacher Eugene. Lumapit naman si Simon kay Pedro. Sinabihan niya ito na kung ano man ang magyari ay huwag itong magdalawang isip na tumawag sa kanya. Nandito lang daw ang kanyang disciple na si Simon, kapag may nangyari man ay pupuntahan niya kaagad si Pedro. Ngumiting nagpasalamat si Pedro at sinabihan na mag-ingat si Simon. Kinagabihan ay tila sumama ang panahon. Lumakas ang hampas ng mga alon at tumindi ang buhos ng ulan. Masyado ding malakas ang kidlat sa mga gabing iyon. Si Simon naman ay nasa kanyang opisina lang at nagbabasa ng dyaryo.
Tinanggal niya ang kanyang sombrero at sinabi niya na nakakapagtaka daw ang mga nakalipas na araw dahil nakakatanggap daw siya ng nakasasayang mga bagay. Pero di niya inaasahan na may bisita pala siyang darating. Mukhang hindi naman mag-volunteer ang mga ito kaya ano daw ang ginagawa nila sa probinsyang ito. Sinabi ng tila isang babae na dito lang daw pala siya nagtatago. Ang isa sa 12 disciple ni Father Gabriel, si Disciple Simon. Ang Swirling Sword Saint at ang pinakamagaling sa buong Korea. Mukhang kilala ni Simon ang mga ito. Isang babae na may espada kasama ang isang lalaki na parang oso. Mukhang siya daw ang bagong peking Disciple Simon ng Glory, sa nabalitaan niya raw ay siya ang pinakamagaling na swordsman sa Japan. Ang Sword Ghost. Tinanong ni Simon kung ano daw ang sadya nila dito, balak daw ba niyang kunin ang kanyang titulo, wala daw pakialam ang Sword Ghost sa titulo niya. Napunta lang sila dito para kumita ng pera. Sinabi ni Simon na hindi niya alam ang gagawin sa kanila. Tila malayo pa ang pinanggalingan ng dalawa pero wala silang makukuhang pera. Mali daw ang isang sinabi ng Sword Ghost, walang pakundangan daw siya kung magsalita at ang lakas ng loob nito na tawagin lamang siyang pinakamagaling sa Korea. Pero huwag daw silang mag-alala dahil siya, bilang Simon ay maalaga sa kanyang mga bisita. Kaya maglalaban sila hanggang kamatayan. Ito na rin ba ang huling pag-uusap ni Pedro at Simon? Abangan ang nag-aatikabong bakbakan ng dalawang disciple Simon. Pagkatapos nga ng pag-volunteer nila Pedro, Yuna, at magkapatid na Doko sa paaralan kung saan, ang dating disciple Simon ay nagtatago, ay babalik na sila sa kanilang paaralan at nagpaalam din si disciple Simon kay Pedro at sinabi nito na tawagan siya kapag kailangan niya ng tulong. Sinabihan siya ni Pedro na mag-ingat. Kinagabihan sa paaralan na yon ay sobrang sama ng panahon at malakas ang ulan. May hindi inaasahang bisita na pumunta kay Disciple Simon. Ito ang kasalukuyang Disciple Simon, ang Sword Ghost. Nagsimula na ngang maglaban ang dalawang swordsman. Simula pa lang ng bakbakan ay matindi na ang mga pinapakawalang atake ng dalawa. Parehong magagaling ang dalawa sa paghawak ng espada. Pagkatapos ng isang malakas na impact ay parehong napa-atres ang dalawa. Sinabi ng Sword Ghost na isa sa mga dahilan niya na pumunta dito ay para makaharap ang Sword Saint pero parang hindi naman kalakasan ang nakakaharap niya ngayon. Siguro dahil siya ay matanda na at matagal nang hindi nakikipaglaban, makikita na sugatan ang braso ni Simon. Tama daw siya sagot ni Simon. Kinakalawang na siya dahil matagal nang walang training at matanda na siya. Kung kasing lakas siya noong prime niya ay siguradong patay na ngayon ang Sword Ghost. Sobrang daming sugat pala ang natamo ng Sword Ghost. At makikita rin na parang may ginamit siyang pabango. Biglang umatake ang Sword Ghost. Sa isip ni Simon ay magaling daw ang babaeng kaharap niya. Pero mas inaalala niya ang malaking lalaking nasa likod niya. Kailangan niyang pumunta sa mas malawak na lugar para parehong mapaghandaan ang dalawa. Sinalubong ni Simon ang atake ng Sword Ghost. Sinabi ni Simon na ang paaralan at ang mga gamit dito ay public property. Magsasampa daw siya ng kaso sa kanilang dalawa para sa lahat ng nasira. Sinagot siya ng Sword Ghost na hindi na niya kailangan mag-alala dito dahil mamaatay na siya. Inatake niya si Simon pero binasag ni Simon ang bintana at tumalon palabas. Nainis ang Sword Ghost. Tila tumatakbo pa daw ang matanda. Tinanong siya ng lalaki kung magiging maayos lang daw ba ang lahat dahil masyadong malakas ang ulan. Ayos lang daw ito, sabi ng Sword Ghost. Sa gitna ng gabi at sobrang lakas pa ng ulan, si Simon ay mabilis na tumatakbo at naghahanap ng magandang lugar kung saan pwedeng labanan ang dalawa. Sa isip ni Simon, ang espada ay pinapatalim para makahati sa mga bagay. Ito ang asensya ng isang espada, pero ang espada ng Sword Ghost ay kakaiba. Ang espada niya ay parang lag-ari na humihiwa sa laman. Kahit daw isang beses lang siyang nasugatan ng babaeng yun, ang ngipin ng lag-ari niyang espada ay masyadong malalapad kaya malalim daw ang sugat na nadulat nito. Nararamdaman din ni Simon na hindi maganda ang pakiramdam niya sa dalawang yon. Tila may tinatago silang dalawa. Dumating na nga si Simon sa lugar na malapit sa bangin. Naabutan din siya ng dalawa. Sinabi ng Sword Ghost na romantic daw pala ang matandang Simon na ito. Pinili niya ang lugar na ito para mamatay ng may dating at tatalon sa bangin. Tinawag ni Simon ang babae at tinanong kung alam daw ba nito kung bakit siyang tinawag na Swirling Sword Saint. Sumagot ang babae na hindi na naman niya kailangan malaman ito.
Ang mahalaga ay matapos na nila ang misyon dahil masyado daw silang busy para dito. Pero biglang pinigilan ng lalaki ang babae. Mas naging delikado daw si Simon sa pagkakataong ito. Sinabi ni Simon na mas mahalaga ang kaalaman at karanasan kaysa theoretical na pag-iisip. Siya daw ang swirling sword saint. Biglang tila bumagal ang patak ng ulan at ang ihip ng hangin ay parang tumigil. Mabilis na umatake si Simon. Sa isip ng lalaki ay kailangang umilag ang babae. Pero huli na ang lahat. Nahuli siya ni Simon. Hindi daw makareact ang babae sa galaw ni Simon. Sa isip ng lalaki ay nakakamangha ang teknik ni Simon. Ito ang bunga ng pagsasanay sa mahabang panahon. Dedikasyon. Ito daw ang teknik na tumakat sa lahat ng mga swordsmen sa buong mundo. Ang Heavenly State. Bagsak ang Sword Ghost. Pinakamalakas sa Japan. Matagal na daw siyang hindi nakaharap ng ganito kalakas. Masaya daw ang naging laban nila pero ngayon ay oras na ng lalaki para harapin ang espada niya. Sinabi ng lalaki na malakas at nakakahanga daw ang swordmanship ng dating disciple Simon. Kung hindi lang daw siya tumigil sa paggamit ng espada ay siguradong mas malakas siyang kalaban. Pero huli na daw ang lahat. Nalito si Simon. Ano daw ang pinagsasabi niya ngayong sila itong natalo? Pero nagulat si Simon sa nakita. May sugat siya sa kanyang katawan at malaki ito. Hindi niya maaintindihan ang nangyayari. Imposible daw na nasaktan siya. Paano daw ito nangyari? Biglang nagsalita ang babae at kinagulat ito ni Simon. Nakakatuwa daw ang makhan ng matandang Simon. Sigurado si Simon na nahati niya ang babae. Parang kakaiba ang kanyang pakiramdam. Parang naposes daw siya ng ghost. Naghahalusinate siya. Naalala niya noon nag-spray ng pabango ang babae. Doon yata nagsimula. Nakakinis daw sabi ni Simon. Isang ilusyon lang pala ang lahat. Pero isang pagsubok lang ito para sa kanya. Kung inaakala nilang hindi daw siya handa sa mga ganitong sitwasyon ay nagkakamali sila. Ilang libong beses na niya ginagamit ang kanyang espada kaya kung hindi niya makita ang ghost, ay ipipikit niya lang ang kanyang mga mata. Ilang beses na daw niya nagamit ang teknik na ito kaya ang paningin ay hindi na mahalaga sa kanya. Inatake ni Simon ang lalaki. Sa isip niya ay nakakatakot nga ang matandang Simon na ito. Hindi may kakaila kung bakit siyang tinawag na swirling sword saint. Pero hindi rin niya inaasahan na magiging ganito ang sitwasyon niya. Tila baliw si Simon na hinahampas ang espada sa hangin. Natatawa na lang ang babae kay Simon dahil parang lasing daw ito. Pero wala na siyang magagawa kahit anong sabihin niya dahil hindi rin naman siya nito maririnig kaya tatapusin na lang niya si Simon. Ipapakita niya kung bakit siya tinawag na sword ghost. Ano kaya ang mangyayari kay Simon? Makakaligtas pa kaya siya sa ilusyon na ito? Sa paaralan naman ng Glory Group ay bumalik na sila Kim Sun-gu, Yuna, at magkapatid na Doko. Tinanong ni Yuna si Hang Doko kung bakit siya malungkot. Sinabi ni Hang Doko na masakit pala ang pag-ibig. Hindi na daw nagre-reply si Teacher Eugene sa kanya. Pinakita niya ang mga text niya kay Teacher Eugene. Sinabihan siya ni Yuna na hindi talaga magre-reply si Eugene sa kanila kung ganyang ang mga mensahe niya. Pero sinabi ni Hang Doko na parati naman nagre-reply si Eugene sa kanya. Pinakita niya ang mga mensahe nilang dalawa. Totoo daw pala ito sagot ni Yuna. Parang anghel nga si Teacher Eugene, tinuturing niyang mga bata ang magkapatid na Doko. Sinabi ni Hang Doko na pagkatapos daw na mag-send ng isang imahe si Teacher Eugene ay di na ito nag-reply. Makikita ang nakasulat na isang babae na gumagamit ng espada at mukhang osong lalaki, pangtapos daw na masend ni Eugene ito ay di na siya nag-reply. Tinanong nila si Yuna kung ano daw ba dapat gawin sa mga ganitong babae, pero hindi daw pala babae si Yuna kaya kalimutan niya na lang ito. Tinawanan siya ng magkapatid kaya nagalit si Yuna. Biglang umalis si Pedro at may tinawagan. Tinanong siya ng magkapatid kung saan siya pupunta. Tinawagan pala niya si G1. May pinuntahan si G1 at Pedro kasama ang matandang alalay ni G1 at ang aso. May kahon sa lugar na iyon at tila hindi maganda ang pakiramdam ng aso sa kahon na iyon. Naramdaman ni G1 na galit si Pedro sa pagkakataong iyon at nararamdaman niya rin ito sa aso niya. Di sumasagot si Pedro sa mga tanong ni G1. Naalala niya ang pinag-usapan nila ni Simon sa isla noong nag-volunteer sila. At ang huling pag-uusap nila bago siya bumalik. Sa isip ni Pedro ay kung pinayagan niya sanang sumama si Simon sa kanya o di kaya ay nagpaiwan siya. Hindi ito mangyayari. Ang laman ng kahon ay ang braso ni Simon. Sa malayo ay may nagmamasid sa kanila.
May tinatawagan ito at sinasabi na nakuha na ng mga target ang regalo. Sigurado daw ba siya kung si Pedro na ang nakikita niya? Sigurado daw siya dahil matandang lalaki ito. Pero may kasamang babae at batang lalaki at aso pa. Pero biglang nawala ang batang lalaki. Nagulat siya nang biglang may kumuha ng telepono sa kamay niya. Hindi siya makapaniwala paano nakarating ang lalaki sa kinakatayuan niya. Sinagot ni Pedro ang telepono. Nagtangkang atakihin siya ng lalaki pero walang nagawa ito dahil unti-unting binabali ang kamay niya. Natuwa ang babae na nasa telepono dahil si Pedro na yata ang kausap niya. Tinanong siya ni Pedro kung tinatawag niya ba ang sarili niya na ghost. Dahil hindi niya alam kung bakit masyadong kumpiyansa daw itong naglilibot at nagwawala. Pero sana daw ay mag-ingat siya, dahil kapag hindi, siya mismo ay mamamatay ng sobrang sakit sa kamay ng tunay na multo. May paghihiganti ba ni Pedro si Simon? Pagkatapos na nga matanggap ni Pedro ang regalo mula sa Sword Ghost ay agad itong gumawa ng paraan para mahanap ang bagong Simon ng Glory Group, ang Sword Ghost. Sumunod na araw ay makikita si Pedro na nasa isang yate. Maganda ang porma nito at tila ay may pupuntahang okasyon. Tumatawag sa kanya si G1 at tinatanong kung magiging maayos lang ba siya. Alam naman nila kung anong lugar ang pupuntahan nila. Ayos lang daw si Pedro at alam niyang bahay mismo ng ghost ang kanilang pupuntahan. Delikado daw ang lugar na ito, sabi ni G1. Parang hindi nakikita ang barkong ito. Kahit dumaan na ito sa 6 na kontinente at 5 karagatan ng mundo ay hindi pa rin nalalaman ang mga detalye ng barkong ito kahit mga empleyado ay hindi malaman ang pagkakakinlanlan. Kilala ang barkong ito sa pangalang Ghost Cruise. Kung sino man ang kumidnap kay Simon ay nasa barko daw, sagot ni Pedro. Sinabi ni G1 na misteryoso kung paano nila nakuha ang barkong ito. Lahat daw na impormasyon ay nakatago. Pero alam naman nila kung kanino ito lahat konektado. Sa Glory Group, kung ang Korea daw ay may glory, ang Japan ay meron ding grupo. Isang killer organization na nagsimula pa noong Kamakura Shogunate, at hanggang ngayon ay malakas pa rin kahit 1,000 taon na ang nakalipas, ang Wonder and Ghost Blade. Meron ding grupo sa silangan ng Japan, ang pinakamalakas na grupo ng mga Yakuza na kilala din sa publiko dahil sa isang insidenteng nangyari na may kaugnay sa Sword Ghost. Ayon sa kwento ay 2,000 miyembro ng mga Yakuza ang namatay sa araw na yon. At ito ay sa mga kamay lamang ng 2 tao. Tinanong ni G1 si Pedro kung bakit tinawag itong missing person na kaso ngayong mas dapat tawagin itong massacre. Sinabi ni Pedro na dahil ito ay labanan ng 2 tao laban sa 12,000. At sa lugar na kung saan nangyari ang matinding labanan na yon, ay wala bakas ng mga bangkay. Kaya tinawag ang case nito na missing person. Pinaghahanap sila ng mga pulis matapos ang insidenteng ito pero katulad ng pangalan nila, tila nang laho sila na parang mga ghost. Pagkalipas ng ilang taon ay lumabas silang muli. At ito ay bilang bagong Simon ng Glory Group. Sinabi ni G1 na bakit daw susugod si Pedro sa kuta ng kalaban kahit alam na niya kung gaano kadelikado ang kakaharapin niya. Ayos lang daw ba siya kahit wala siyang katulong? Tanong ni G1. Wala daw pakialam si Pedro, kahit ilang tao pa ang haharap sa kanya ay uubusin niya lahat ito. Walang makakaligtas at lahat ay magbabayad sa dahil sa pagdanak ng dugo ng kanyang kapatid. At isa pa, meron daw siyang katulong. Nalito si G1 pero narinig niyang may nagsisigawan. Ang magkapatid pala na Doko ay sumama. Nagagalit ang mga ito dahil si Kim Sun-gu lang daw ang may magandang porma tapos sila ay tagalines lamang. Sinabi ni Pedro na binalaan na niya silang huwag sumama dahil delikado at maaaring mamatay sila sa misyon na ito. Pero para sa magkapatid, ang kamatayan ng isang killer ay ang pinakahuli nilang tagumpay. Biglang may tumawag kay Sun-gu at tinanong kung nagustuhan daw ba niya ang yate. Ito pala ay si Choi Yun-chang, ang presidente ng Daiha Group na #1 sponsor ng Glory at ang pinakamalaking korporasyon na gumagawa ng sandata. Sinabihan ni Sun-gu si President Choi na pumasok lang sa loob dahil malamig sa labas. Pero napansin ni Sun-gu na pinapawisan si Choi Yun-chang. Tinanong niya ito kung bakit siya kinakabahan. Para kay Choi Yun-chang kay kakabahan daw talaga siya dahil lahat na illegal na produkto at kahit mga tao na nawala sa mundo ay makikita sa barkong ito. Kahit daw siya ay mayaman na at may kapangyarihan, hindi daw siya makakapasok sa barkong ito kung walang pahintulot ng isang tao nasa itaas. Nagpasalamat si Sun-gu sa kanya at tinatanaw niya itong utang na loob.
Ayos lang daw ito at hindi kailangan tanawin na utang na loob, sa mga sandaling iyon ay nakikita na nila ang Ghost Cruise. Ano kaya ang naghihintay sa kanila ni Pedro at Yun Chang pagdating sa barko? Sa loob ng barko ay may isang nagagalit na lalaki. Mukhang sinaktan niya ang isang crew ng barko. Sumisigaw siya at hinahanap ang boss ng barko. Biglang dumating naman ang isang magandang babae kasama ang isang malaking lalaki. Ito ay ang Sword Ghost. Kinausap ng Sword Ghost ang nag-aamok na lalaki. Nagagalit ito at sinasabi na siya daw ang boss ng Dusang Group at kaya daw siyang ipatapon nito sa labas ng barko. Inakit ng babae ang boss ng Dusang Group at hinawakan sa mukha. Biglang namanhid ito at nanigas ang mga kamay. Kinutya siya ng babae at pinapanood lamang habang unti-unti itong namamatay. Inutusan na niya ang malaking lalaki na itapon na ito sa dagat. Tinanong ng babae kung ano kaya tingin nito kay Pedro, hindi daw sila sigurado kung pupunta si Pedro pero kapag hindi daw siya nakapunta ngayon ay hindi na niya makikita ang kapatid niya. At kahit pumunta man siya ay siguradong papatayin na ito at makukuha niya ang kanyang bayad. Sa kabilang parte ng barko naman ay pumasok na nga sila Sungo at ang magkapatid. Namangha sila sa nakikita sa loob. May club at swimming pool. Naroon rin ang mga mayayaman na tao. Ito daw ay isang mamahaling hotel. Nagsimula silang maglinis at sinabi na walang dumi dapat sa dadaanan ng mga VVIP. Namangha ang isang Amerikano sa kanilang paglilinis. Tinawag sila nito at binigyan ng pera. Magaling daw kasi silang maglinis. Binilang nila ang pera at ito ay katumbas ng 1,000,000 won. Kapag ipagpatuloy lang nila ang paglilinis ay yayaman sila at hindi na kailangang magtrabaho. Nakatingin lang si Pedro sa kanilang pinaggagawa. Bigla naman na nagsalita na ang Sword Ghost at tinawag ang atensyon ng mga bisita na nasa loob ng barko. Nagpasalamat ito sa pagdalaw ng mga bisita. Isa sa main event ay ang auction ng mga pambihirang mga gamit. Naalala ni Pedro ang ibinili ni Simon. Babaeng gumagamit ng espada at lalaki na parang oso, mukhang nasa harap na niya ang peking Simon. Nagsimula na ang auction at ang unang item na ipinakita ay ang Fat Eric. Isa ito sa pinakamalakas at delikadong armas na naimbento sa Soviet Union. Isa itong biochemical na sandata. Habang inoobserbahan ni Pedro ang Sword Ghost ay naisip niya na hindi kalakasan ang babaeng nasa harap niya kaya paano daw nito nahuli si Simon. Habang pinapakita ang Fat Eric ay sumigaw ang isang matanda. Ito ay si Viktor Igora, ang top dealer ng Russia pagdating sa mga armas. Siya daw ang gumawa ng Fat Eric kaya bakit daw napasa kamay ito ng babae. Inutusan niya ang mga tauhan niya na dalhin ang babae sa kanya at ang Fat Eric. Pinigilan naman sila ng lalaking kasama ng Sword Ghost at hinawakan niya ang mga ito sa mukha. Tinapak lang siya ng malalaki at nagpatuloy sa pag-akyat sa entablado, mukhang mabagal daw ito sabi ng Sword Ghost. Nalito ang dalawang Russian kung ano ang sinabi ng babae pero bigla silang nakaramdam ng sobrang hapdi sa mukha. Kahit si Pedro ay hindi rin nakita kung ano ang nangyari. Ang dalawang Russian ay unti-unting natutunaw ang mga mukha. Alam na ni Pedro na ang lalaking kasama ng Sword Ghost ang dahilan. Humingi ng paumanhin ng Sword Ghost sa mga bisita dahil sa hindi inaasahang pangyayari. Sinabi din niya na meron pa siyang isang item na hindi pa ipinapakita at ito daw ay sobrang mahalaga. Pero bukas pa daw niya ito ipapakita. Kahit ang mga tao ay nagtataka na kung ano ang item na ito na sobrang importante na mas mahalaga pa sa Fat Eric. Sa isip ni Pedro naman ay kung saan nila tinago si Simon. Naiwan sa hall ang Sword Ghost at ang lalaki, inaalam nila kung kasama ba sa mga tao na bumisita si Pedro. Habang naglalakad palabas ay nakaramdam ng gutom si President Choi kaya niyaya niya si Sungo na kumain sila. Nagutom siya siguro dahil sa nerbiyos. Binalaan niya si Sungo na delikado ang babaeng nagsasalita sa auction kanina. Siya daw ang boss sa barkong ito at kahit ang mga mahahalagang tao ay natatakot sa kanya. Habang ikinikwento ito ni President Choi ay may biglang tumawag sa kanila. Ito ay walang iba kundi ang Sword Ghost. Nilapitan niya ang president at sinabi na matagal silang hindi nagkita kaya samahan daw niya itong kumain. Pero nagdahilan si President Choi at sinabi na hindi daw siya nagugutom at siguro ito ay dahil sa champagne. Pero sinabi ng babae na mag-relax lang daw siya at huwag matakot. Sa isip ni President Choi ay masyadong delikado ang babaeng ito. Bigla namang tinulak ni Sungo ang babae. Sinabihan niya ang babae na sa susunod na lang sila kumain dahil masama ang pakiramdam ni President Choi.
Pero kung ipipilit daw nito ay handa siyang samahan ni Sungo kung gusto niya. Walang masabi ang babae sa ginawa ni Sungo kaya umalis na sila ni President Choi. Nagagalit na pala ang Sword Ghost dahil sobrang bata pa ni Sungo pero iba na kung umasta. Tinawag niya si Sungo habang naglalagay ng pabango sa katawan. Sinabihan niya si Sungo na kumain daw silang dalawa at ipagbuti na maghanda ito dahil medyo matagal matatapos ang kanilang hapunan. Maakit kaya ng ilusyon si Pedro o magagawa niya ito ng paraan? Paalis na sana sila Kim Sungo at President Choi nang biglang tinawag ng Sword Ghost si Sungo. Nag-spray ito ng pabango habang lumalapit kay Sungo. Niyaya niya itong mag-dinner na sila lamang dalawa at mas mainam daw na iwan ito ang kanyang sinturon. Sinabi din ng babae na medyo mahaba-haba ang magiging hapunan nila kaya baka hindi niya ito kayanin. Si President Choi ay pinagpapawisan sa takot habang si Kim Sungo naman ay kalmado lang. Pero bigla itong nagbago. At tila nag-iba ang mga mata ni Sungo. Unti-unting siyang inakit ng babae. Dahil sa amoy ng pabango na yon ay hindi makagalaw si Sungo. Nasa harap na siya ng babae pero tila ay wala siyang magawa at natutulala lang. Sinabi ng babae na pare-pareho ang lahat ng mga lalaki. Sa isip ni Sungo ay hindi siya makapaniwala. Hindi siya makagalaw at alam niya na dahil ito sa pabango. Hinawakan ng babae ang dibdib ni Sungo at sinabi na pare-pareho lang ang mga lalaki kapag kaharap na niya. Habang nasa ilalim ng impluwensya ng babae si Sungo ay bigla namang sumulpot ang magkapatid na Doko. Nagpakilala ang mga ito sa babae na sila daw ang pinakamagaling maglinis. Habang nagtatalo ang magkapatid kung sino ang nauna sa kanila, si Sungo naman ay iniisip kung ano ang nangyari sa kanya. Kung hindi dahil sa magkapatid na Doko ay baka may masama nang nangyari. Tinapak ng babae ang pisngi ni Sungo at sinabi na maswerte daw siya ngayong araw. Umalis na ang babae at ang malaking lalaki na kasama nito, iniisip pa rin ni Pedro kung ano ang nangyari sa kanya. Muntik na daw siyang mawala ng malay sa pagkakataong yon. Tila alam na ni Pedro at may ideya na siya kung paano nagawang mahuli ng Sword Ghost si Simon. Ang magkapatid naman ay patuloy na naglinis sa pag-aakalang bibigyan sila ng pera ng magandang babae. Sa isip ni Pedro ay kailangan na niyang simulan ang paghahanap kay Simon bago pa mahuli ang lahat. Masyadong delikado ang babaeng yon. Mahahanap kaya ni Pedro ng ligtas si Simon? O huli na kaya ang lahat? Sa kabilang parte ng barko ay naliligo ang Sword Ghost habang nagbabantay naman ang malaking lalaki na kasama nito. Tinanong ng Sword Ghost ang lalaki kung hindi daw ba siya interesado kay Pedro at kung gaano kaya ito ka-sexy. Isang matandang lalaki na malapit na sa edad na 70 pero nakaya nitong ubusin ang 100 Brazilian killers. Hindi lang ito, pinulbos niya pa si Nathaniel na sobrang lakas. Isang matandang may karamdaman na malapit ng mamatay ay nakayang talunin ng isang disciple na nasa 100% ang kapasidad. Tinanong ng lalaki kung si Pedro nga ba ang may kagagawa ng nangyari sa Divine Hospital. Dahil kung siya nga mismo ang may kagagawan ay imposible namang makapasok siya sa barko na ito na hindi nila namamalayan. Magkaiba ang ghost cruise na ito ang hospital. Mahihirapan siyang makapasok sa barkong ito na hindi nila nahuhuli. Sigurado siya na walang pag-asa makapasok ang matandang Pedro. Pero ibang usapan kapag may nagpapanggap na Pedro. Sinabi ng babae na kung may nagpapanggap na Pedro ay sino naman ang mga ito at ano naman ang kanilang hangarin para pabagsakin ang Glory Group. Tinanong ng lalaki kung may paraan ba ang Sword Ghost para malaman kung nandito nga sila sa barko. Tumawa ang Sword Ghost at sinabihan ang lalaki na mukhang nakakalimutan na niya na hawak nila ang isa sa mga alas. Napansin ng Sword Ghost na malungkot ang lalaki. Tinanong niya ito kung nababagabag ba siya tungkol sa batang lalaki na kasama ni President Choi Yun-chang, nag-aalala daw ba ito o nagseselos na baka mahulog ang Sword Ghost sa lalaking yon. Sinabi ng lalaki na hindi siya nag-aalala. Malapit nang dumilim at magsisimula ng muli ang auction. Habang si Pedro naman ay sinimula na ang kanyang plano, nagbihis ito bilang isang staff ng barko at may bitbit na card. Malalim ang kanyang iniisip at halatang nag-aalala kay Simon. Naalala niya ang huling pag-uusap nila ni Simon. Maluwag daw ang damdamin ni Simon nang malaman niyang nasa maayos na kalagayan ang senior niyang si Pedro. Sinabi ni Simon na wala siyang kakilalang pamilya at ang tanging meron lang siya ay ang kapatid niya na hindi din niya kadugo. At ito ay si Pedro. Sinabi din niya kay Pedro na siya mismo ang maaunang mamamatay sa kanila at makakakuha ng litrato para sa burol. Kaya dahil dito ay panatag na ang loob niya.
Walang makomento si Pedro sa pinagsasabi ni Simon. Hiniling din ni Simon kay Pedro na mag-ingat at huwag hayaan masaktan ang sarili. Pero kumpiyansang sinabi ni Pedro kay Simon na hindi siya mamamatay. Hindi siya maaaring mamatay hanggat hindi pa niya natutupad ang pangako nila. Kaya bawasan na daw ni Simon ang pag-iinom para tumagal din ang buhay niya. Nagulat si Simon dahil naaalala pa daw ni Pedro ang mga pangako nila noong bata pa sila. Sobrang tagal na daw noon. Para kay Pedro, si Simon ay kanyang nakakabatang kapatid. Handa niyang ubusin ng ilang libong buhay para mailigtas siya. Habang ang lahat ng tao ay nasa auction hall pa, kailangan niyang mahanap ang bakas ni Simon sa barko. Tahimik na nililibot ni Pedro ang barko nang may nakapansin sa kanya na dalawang banyaga. Tinanong siya kung ano ang kailangan niya pero sinabi niya lang na isa siya sa home service. Pero nilapitan siya ng dalawa at sinabi na wala silang asyanong trabahador sa barko. Mukhang kasamahan daw ito ng hinahanap ng Sword Ghost. Kailangan nilang hulihin ang lalaking ito. Sinabi ni Pedro sa sarili na mukhang magiging interesante ang paghahanap niya. At sa isang iglap ay niligpit lang ni Pedro ang dalawang lalaki. Patuloy lang na sinuyod ni Pedro ang barko, sa kusina, sa engine room, sa banyo, at iba pang sulok ng barko. At kung sino man ang hamarang sa dinadaanan niya ay walang pag-aalinlangan niyang tinatapos ang mga ito. Pero walang bakas ni Simon. May isang lugar na lang ang hindi pa niya nahahalughog. At ito ang auction hall. Patuloy lang ang pag-auction ng mga pambihirang bagay sa hall na yon. Hindi bumababa sa 1 milyon ang mga halaga ng gamit at ang mga taong sumasali ay wala rin pakialam sa presyo. Hanggang sa dumating na ang pinakamahalagang bagay sa auction na yon. Ito daw ay isa sa pinakatinatangi niyang koleksyon. Marami daw ang pinagdaanan niya para lang makuha ang bagay na ito at ito ang magiging bituin ng auction ngayong gabi. Nagtataka ang mga tao kung bakit sobrang laki nito at masyadong maraming security na nakapalibot. Ang iba ay may haka-haka na isang kayamanan ang nasa loob nito. Pero sinabi ng Sword Ghost na hindi ito maikukumpara sa mga ordinaryong bagay lang. Mas bihira itong makita kaysa mga hiyas, at mas mahal pa sa sandatang Fat Eric. Ang bagay na ito ay tila gawa ng Diyos at ng sarili niyang mga kamay. Inihanda niya daw ang bagay na ito para sa isang tao lamang na nakakaalam ng tunay na halaga nito. Lumalaki ang mga mata ng madla sa nakikita habang unti-unting binubuksan ang vault. Ang nasa loob nito ay walang iba kung hindi ang natatanging disciple. Si Simon. Sa nakaraan daw ay ito ang pinakamalakas na swordsman sa buong mundo. Kilala siya sa tawag na Swirling Sword Saint. Nagsimula nang magtaka ang mga tao kung totoo bang siya nga ang Swirling Sword Saint ang nasa harap nila. Mukhang bangkay na daw ang nasa harap nila. Sa isip ng babae ay sigurado siyang nakikita na ito ni Pedro. Siguro siyang kumukulo na ang dugo ni Pedro sa nakikita. Sigurado siyang malalaman na niya kung sino si Pedro dahil alam niya ang ekspresyon ng taong may kaugnayan kay Simon. Ang iba ay magtataka, ang iba ay matatakot, pero iisa lamang ang magiging ekspresyon ng isang Pedro. At ito ay matinding galit. Nakita ng Sword Ghost si Kim Sun-go. At ito ay sobrang galit. May iligtas pa kaya ni Pedro si Simon sa mga kamay ng Sword Ghost o huli na ang lahat? Pagkatapos nga nalibot ni Pedro ang mga sulok ng barko, ay hindi pa rin niya mahanap ang bakas ni Simon. Isang lugar na lang ang hindi pa niya nahahalaghag, at ito ang auction hall. Doon, ay hindi niya inaasahan ang makikita. Ang pinakamahalagang item sa gabing yon, ay walang iba kung hindi ang natatanging Swirling Sword Saint at ang dating disciple. Si Disciple Simon. Marami ang nagtaka nang makita ang katawan ni Simon na tila ay wala ng buhay at wala na rin ang kanyang kanang braso. Sa isip ng Sword Ghost ay malalaman niya kung sino si Pedro sa mga tao sa loob ng barko. Kailangan niya lang makita kung sino ang may ekspresyon ng sobrang galit. Nilapitan ng malaking lalaki ang Sword Ghost at tinanong kung nakita na ba niya ito. Sinabi ng babae na naramdaman niya ang bloodlust pero bigla itong nawala. Sigurado ang babae na isa sa mga madla ay si Pedro, nakaramdam siya ng matinding aura na tila ay papatayin siya. Hindi maaaring nagkamali lang siya. Sigurado siyang nakita at naramdaman niya ito. Sino kaya ang kanyang naramdaman? Pero hindi na daw ito mahalaga. Gagawan niya ng paraan para lumabas ito. Nilapitan ng babae ang katawan ni Simon at inanunsyo niya na magsisimula na ang bidding.
Sinimulan ng Sword Ghost ang bidang at ang panimulang presyo niya kay Simon ay nagkakahalaga ng 10 milyong dolyar. Sa isip niya ay kung hindi lalabas si Pedro ay mamamatay si Simon sa mga kamay niya. Alam niya na hindi papabayaan ni Pedro na mamatay si Simon sa harap ng mga taong ito. Sobrang galit si Pedro dahil ginawang pain si Simon para sa kanya. Wala din siyang 10 milyon para bilhin si Simon. At kung meron man siyang pera at nagbid ito, ay parang inanunsyo niya na siya mismo si Pedro. Masyado din maraming tao para kunin si Simon ng puwersahan. Hindi makaisip ng matino si Pedro, tinatanong niya si Simon kung ano daw ang gagawin niya para mailigtas siya. Nagsalitang muli ang Sword Ghost at sinabi na nakakahiya ang sinapit ni Simon. Kung dati ay mas mahalaga pa ang ulo niya kesa isang nuclear bomb, ngayon ay walang may gustong bumili sa kanya. Sinabi niya din sa pagmumukha ni Simon na mas masakit ito dahil iniwan siya ni Pedro at pinabayaan. Patuloy na inaalok ng Sword Ghost ang katawan ni Simon. Sinabi niya na kung walang may gustong kumuha sa katawan ni Simon ay mabubulok lamang ito sa kulungan. Hindi daw ito maganda kaya kapag walang kukuha kay Simon ay papatayin niya na lang ito. Nasa limit na ng pagpipigil si Pedro para iligtas si Simon. Nagbilang na ang Sword Ghost at kapag natapos ang pagbibilang niya na walang kukuha sa Swirling Sword Saint ay papatayin niya na ito. Kahit ang mga tao ay di makapagdesisyon. Si Pedro naman ay naghihintay ng tamang pagkakataon. Pero hindi inaasahan ng lahat na kahit ang Sword Ghost ay nabigla. May nagbid ng 20 milyong dolyar. Ito ay walang iba kung hindi ang presidente ng DIA Group. Si President Choi Yoon-chang, 20 milyong dolyar, cash. Ito ang bid ng presidente. Nagulat si Pedro sa ginawa ni President Choi Yoon-chang. Kahit ang Sword Ghost ay nagulat. Nagtataka siya bakit nangialam ang presidente ng DIA Group. Siya Pan-aman ang isa sa mga taga-suporta ng bagong boss ng Glory. Tinanggap ito ng Sword Ghost, pero bago niya ibibigay ay tinanong niya muna kung meron pang gustong bumili na mas mataas sa 20 milyon. Sa isip niya ay baka lumabas pa si Pedro. Nakita naman ni Pedro na nanginginig ang kamay ni President Choi Yoon-chang. At dahil wala nang may nagbid ng mas mataas sa 20 milyon ay ibinigay na ng Sword Ghost si Simon kay President Choi. Sa isip ng Sword Ghost ay tila may tinatago ang presidente ng DIA Group sa kanya. Pagkatapos nga na makuha nila si Simon sa auction ay agad nila itong dinala sa kanilang kwarto at ginamot. Tinanong ni President Choi si Kim Sun-gu kung siya ba ang taong hinahanap niya. Sinabi ni Kim Sun-gu na siya nga, si Simon. Pero nag-aalala si Kim Sun-gu para kay President Choi dahil siguradong nasa panganib na ang buhay, pero sinabi ni President Choi na huwag na itong aalahanan ni Sun-gu. Simula sa mga magulang niya daw ay may koneksyon sa Glory kaya natural lang na makialam siya. At isa pa, kapag ginamit daw ni Kim Sun-gu ang isang paraang iniisip niya ay siguradong mahuhulog siya sa mga bitag ng kalaban, si Sun-gu ay nasa dilema siya ngayon. Kung hindi binili ni President Choi si Simon, siguradong mamamatay siya doon. Pero dahil binili na nga siya ni President Choi, siguradong maghahinala na at magdududa ang Sword Ghost. Mukhang ito ang gustong mangyari ng Ghost. Napaupo si President Choi at sinabi na masyado ng delikado ang pananatili nila sa barko. Pero kahit sabihin niya pa ito ay wala namang ligtas na paraan para makaalis sa barkong ito. Biglang sinabi ni Sun-gu na meron siyang paraan. Tinanong siya ni President Choi kung ano ito. Ayon kay Sun-gu, ay naghanda na siya sa mga pagkakataong ito. Hawak niya ang Joker card. Lumabas si Sun-gu at tila may hinihintay. Dumating na nga sila. Walang iba kung hindi ang magkapatid na Doko. Tinawag nilang commoner si Sun-gu at tinanong kung ano ang kailangan niya sa mga mayaman na katulad nila. Tinanong sila ni Sun-gu kung ano ang nangyari sa kanila sa nakalipas na araw. Pero pinagyabang lang nila ang kanilang pera at sinabihan si Sun-gu na magtrabaho din katulad nila para maging mayaman. Pero binasag ni Sun-gu ang kanilang pantasya nang tinanong niya ang magkapatid kung nagpunta ba sila dito para maging mayaman o para maging isang magaling na killer katulad ni Pedro. At doon nila napagtanto na tila nakalimutan nila ang kanilang tunay na hangarin. Sinabi ni Hang Doko na tila nabaliw na sila dahil lamang kumita sila ng 15 milyon won sa nakalipas na mga araw. Sinabi nila na magiging mayaman sila kung magiging tagapaglinis sila ng barko pero hindi sila magiging magaling na killer. Kaya tinaanong nila si Sun-gu kung ano ang kailangan nilang gawin. Sinabi ni Sun-gu na mayroong masamang mangyayari sa loob ng barkong ito.
At ang tanging tao na makakaresolba nito ay walang iba kung hindi silang dalawa na nalinis ang barko mula itaas hanggang sa baba nito. Tinanong sila ni Sun Go kung gaano kalawak na ang nalinis nila. Sinabi ni Hong Doko na halos lahat ng sapatos ng mga VIP sa barko ay nalinis na nila. Magaling daw ang ginawa nila sa ad ni Sun Go. Ito daw ang magiging bunga ng kanilang pagtatrabaho at simula sa oras na ito ay gagawin nila ang isang A-rank mission. Pagkatapos ng pag-uusap ng tatlo ay bumalik na si Sun Go sa kwarto ni Simon. Nakatingin lang si Pedro kay Simon at iniisip ang kanilang nakaraan. Naaalala ni Pedro ang mga hiling ni Simon noong bata pa sila. Hinihiling ni Simon na sana ang kanilang uniforme ay tunay na uniforme ng isang paaralan. Ginagawa ng baon ng mga magulang imbes na baril at espada ang kanilang hinawakan. At sana daw ay nakakasali din sa ibang mga bata sa paglalaro. Pero paano daw sila makakahawak ng papel at ballpen kung ang mga kamay nila ay puno ng mantsa ng dugo? Pero biglang sinabi ni Pedro kay Simon na gumawa na lang ito ng sarili niyang paaralan. Nagulat si Simon sa sinabi ni Pedro. Sinabi ni Pedro na silang dalawa, para sa mga mahihirap at orphans, ay gagawa sila ng paaralan, isang paaralan na tatanggap ng mga batang walang-wala. Pwede din pumasok at mag-ara doon si Simon at si Pedro mismo ang bibili ng mga school supplies. Hindi nakakibo si Simon. Pero bigla niyang sinabi na siya mismo ang bibili ng mga libro. Bakas sa mga mukha ni Simon ang tuwa. Pabulong na tinawag ni Pedro si Simon. Sinabihan niya ito na gumising na. Kailangan niya daw nitong gumising. Bilasan na niyang gumising dahil papasok pa sila sa paaralan at mag-aaral. Tahimik lang na naririnig ito ni President Choi Yun-chang. Sa kabilang parte ng barko naman ay makikita na sobrang galit ng Sword Ghost. Sinabi niya na simula pa lang ay hindi na niya gusto si Choi Yun-chang. Ano daw ang kanyang relasyon kay Simon at ang lakas ng loob niya na sirain ang mga plano niya na hulihin si Pedro. Sinabi niya na papatayin nila si Choi Yun-chang pero pinigilan siya ng malaking lalaki. Si President Choi daw ay ang pinuno ng Daehae Group. Magkakaroon ng problema kapag namatay siya sa kanilang barko. At hindi daw siya pwedeng galawin ng walang pahintulot ng boss nila. Tinanong siya ng Sword Ghost kung sino ang kanyang master. Ang boss ng Glory o siya na boss ng barkong sinasakyan nila. Sinabi ng Sword Ghost na siya ang hari at ang batas sa barkong ito. Inutusan na niyang ipadala ang mga tao nila para ay patumba si Choi Yun-chang. Sa gabing yun ay biglang may kumatok sa kwarto nila Sun Go. Ayon kay President Choi na wala naman siyang inaasahang bisita pero sabi ni Pedro ay baka room service lang ito dahil umorder siya ng kanilang hapunan. Nagpasalamat si President Choi kay Sun Go at sinabi na kung ano man ang kanyang inorder ay kakainin nila, pero pagkatapos lumabas ni Sun Go ay medyo natagalan nito. Bumalik lamang siya na may dalang tsaa. Nagtaka si Choi Yun-chang. Sinabi ni Sun Go na pinabalik niya ang steak dahil malamig ito. Mukhang galit daw ang babae sa kanya dahil pati sa pagkain ay iniipit na siya. Pagkatapos nabigyan ng tsaa ni Sun Go si Choi Yun-chang ay nagpaalam ito na lalabas muna siya. Sa isip ni Sun Go ay kailangan niyang lumabas para iligpit ang isang kwarto. Kwarto na masyadong makalat, at sa labas din mismo ay may naghihintay na mga kalaban. Nakita ng mga kalaban na ang hawak niya ay 2 pepper grinders lamang. Nagtaka ang mga kalaban dahil paano daw lalaban ang bodyguard ni President Choi sa kanila gamit ang pepper grinders. Sinabi ni Pedro sa kanila na tila wala silang alam. Ipapakita niya sa kanila kung gaano ka nakakatakot ang mga pepper grinders na hawak niya. Dudurugin ba ni Pedro ang mga kalaban na parang mga paminta? Matapos nga na binili ni President Choi si Simon sa auction ay agad siyang naging target ng Sword Ghost. Kinagabihan ay pinadala na ng Sword Ghost ang kanyang mga tauhan para ipatumba si President Choi. Mapipigilan kaya silang lahat ni Pedro? Napapaligiran na si Pedro ng mga tao ng Sword Ghost. Habang ang mga kalaban ay may hawak-hawak na baril ay tanging mga pepper grinders lang ang sandata ni Pedro. Sinabi ng isang pirata na ano naman ang magagawa ng isang bodyguard laban sa kanilang armadong mga pirata. Pero sa isip ng pirata ay tila kakaiba ang lalaking kaharap nila. Sampo sila na may mga baril habang mag-isa lamang ang kalaban nila. Ano naman daw ang magagawa niya gamit ang mga pepper grinders na ito? Walang kwenta daw ito. Pero ano daw ang kanyang kakaibang nararamdaman? Biglang nagsalita si Pedro at tinanong sila kung ano ang problema. Bakit hindi nila maiputok ang kanilang baril? Nagtataka ang pirata bakit hindi daw siya natatakot. Parang nalalaman daw nito ang iniisip nila.
Hindi nila maiintindihan ang ginagawa ni Pedro na patalon-talon sa iba't ibang direksyon. Sinimulan ng umatake si Pedro. Sinabi niyang bibigyan niya ng leksyon ang mga pirata. Hindi makapaniwala ang pirata na umaatake ang isang bodyguard sa kanila nang walang takot. Ang kanyang mga atake ay walang kapintasan at perpekto ang mga galaw. Sa isip ni Pedro, ang dahilan kung bakit hindi maiputok ng mga pirata ang baril ay nasa gitna sila ng gunfield. At kapag sinubukan nilang iputok ang baril, ang mga kakampi nila ang matatamaan. Ngayon ay ipapakita niya kung gaano kalakas ang pepper grinders na minamaliit nila. Itinapon ni Pedro ang 2 pepper grinder niya at sumabog ang mga ito sa kalaban. Walang makita ang mga pirata at ginamit ni Pedro ang pagkakataong ito para patumbahin silang lahat. Nagulat ang isang pirata nang nasa harap na niya si Pedro. Madugong labanan ang nangyayari pero sa huli, nang hamupa na ang usok, ay makikitang tagumpay si Pedro. Sinabi niya na kung kutsilyo ang gamit nila imbis na baril ay baka tumagal pa sila ng ilang segundo. Tumakbo na si Pedro para gawin ang pinaplano. Magsisimula na daw ang napakagandang palabas. Sa kwarto naman ng Sword Ghost, ibinalita ng isang tauhan niya na ang lahat na taong ipinadala nila kay Choi Yun-chang ay hindi na sumasagot. Nagulat ang Sword Ghost sa narinig. Tinanong niya kung pumalpak ba ang mga ito pero hindi sumagot ang tauhan niya. Sinabi ng Sword Ghost na pumalpak nga sila. Mahirap daw paniwalaan ito dahil siya mismo ang pumili sa mga profesional na piratang ito nang pumunta siya sa Somalia. Isa lang ang rason bakit nangyari ito. Ang matandang Pedro. Tama nga daw siya at nagtatago nga si Pedro sa likod ni President Choi Yun-chang. Nakatanggap muli ng masamang balita ang Sword Ghost. May kaguluhang nangyayari sa restaurant ng barko. Nagpakita daw doon si Pedro. Nalito ang Sword Ghost dahil akala niya ay nasa kwarto ito ni Choi Yun-chang. Nakatanggap sila ulit ng balita, si Pedro daw ay nasa swimming pool. Sunod-sunod silang nakatanggap ng balita na nagpakita daw si Pedro pero sa iba't ibang parte ng barko. Hindi maintindihan ng Sword Ghost ang nangyayari. Kahit sa engine room at sa lobby ay nagpakita din daw si Pedro. Iniisip ng Sword Ghost kung ano ang at paano ito ginagawa ni Pedro. Inutusan niya ang tauhan na bilisan at alamin kung ano ang tunay na nangyayari. Makikitang nagkakagulo na sa iba't ibang parte ng barko. Sa pool, sa restaurant, at sa lobby. Galit na ang Sword Ghost. Alamin daw kung ano ang nangyayari sa kanyang barko. Habang nagkakagulo ay natutuwang nanunood lang ang magkapatid na Doko. Natutuwa ang magkapatid dahil sila mismo ang dahilan ng kaguluhang ito. Bago pala ang mga pangyayaring ito ay nag-usap ang magkapatid kasama si Pedro. Tinanong sila ni Pedro kung ano para sa kanila ang VIP. Sinagot ng magkapatid na ito ang mga taong parang dugong bughaw. Ang mga VIP ay nasa panganib. Nagulat ang magkapatid sa sinabi ni Pedro. Hindi daw pwede dahil kailangan pa nilang magkapera sa mga VIP. Tinanong sila ni Pedro kung naaalala ba nila kung ano ang ginawa ng tauhan ng babae sa mga bodyguard ng VIP galing Russia. At ang VIP mismo ay tinangay ng mga tauhan ng babae at walang may alam kung nasaan na siya ngayon. Dagdag pa ni Pedro, ang baliw na babae daw ay papatayin ng lahat ng mga VIP sa barko. Nagalit ang magkapatid nang nalaman nito. Humanda daw siya, wala daw siyang karapatang kunin sa kanila ang kanilang pagkakaperahan. Sinabi ni Pedro na ito na ang panahon para anihin ang kanilang pinaghirapan. Simula ngayon ay isang A-rank mission ang gagawin nila. Ano daw ang gagawin nila? Ayon kay Pedro, kailangan nilang maglibot sa barko at ipagpatuloy lang ang paglilinis. Pero habang ginagawa daw nila ito ay ipalaganap nila ang chismis. Ano kaya ang mga chismis na ito? Habang naglilinis ay sinabi ni Jae Doko kay Hong Doko na may narinig daw siyang balita. Ang madam na nagmamay-ari daw ng barkong ito ay planong patayin ang lahat ng VIP. Gusto daw nila sanang sabihin sa mga VIP ito pero natatakot sila baka mahuli sila ng madam. Sinadya nilang marinig sila ng mga VIP para matakot ang mga ito. Mukhang tagumpay nga sila sa kanilang trabaho pero tinanong ni Hong Doko kung ano na ang susunod nilang gagawin. Sinabi ni Jae na klarong ibinili ni Kim Son-gu na maghintay sa kanyang hudyat. Mukhang handa na nga si Pedro sa susunod na parte ng plano. Kinuha at kinasa na niya ang kanyang baril. Tinutok niya sa itaas at ipinutok ito. Nadagdagan ang takot ng mga tao at nagpapanik na ang mga ito. Kanya-kanyang nagsitakbuhan ang mga tao sa barko.
Tama nga daw ang kwento-kwento na papatayin sila ng madam. Pero ang putok na yon ang hudyat na hinihintay ng magkapatid. Ibinili ni Pedro sa kanila na kapag narinig nila ang putok ng baril, hudyat na ito para simulan ang pinakamahalagang parte ng plano. Biglang sumigaw ang dalawang magkapatid at humihingi sila ng tulong. May isang matandang Asyano daw na nakikipaglaban sa mga tauhan sa barko. Ang pinakamahalagang parte ng plano nila ay ipagkalat na si Pedro ay dumating na. Muling binalita ng isang lalaki ang sitwasyon sa loob ng barko. Sinubukan daw nilang kontrolin ang sitwasyon pero ang mga VIP daw ay hindi nakikinig sa kanila. Bigla siyang hinampes ng ashtray ng Sword Ghost. Galit na galit siya at binunto ng lahat ng galit sa kanyang tauhan. Hindi siya makapaniwala na nagagawa pa ito ng isang matandang malapit ng mamatay. Ang lakas daw ng loob ng matandang Pedro na gawin ito sa barko niya. Kapag nahanap niya daw ito ay siguradong papatayin niya ang matanda. Biglang nagsalita ang malaking lalaki at sinabi na huhulihin niya si Pedro. Nakiusap siya sa Sword Ghost na payagan sana siyang gawin ito at tiyak na dadalhin niya si Pedro sa kanya. Ngumiti lang ang Sword Ghost at tinanong kung sigurado siya. Pero wala daw siyang dapat gawin. Dahil kahit subukan nilang palabasin si Pedro sa lungga niya, ay magtatago lang din ito sa ibang lungga. Meron daw isang paraan na nalalaman ang Sword Ghost para tuluyang lumabas si Pedro, kaya wala na daw dapat gawin ng malaking lalaki kung hindi sundin siya dahil ang alipin ay sumusunod lamang sa kanilang amo. Tumahimik na ang malaking lalaki. Bigla namang binasag ng Sword Ghost ang salamin kung saan nakapaloob ang Photorok. Ito daw ang gagamitin niya. Sa pamamagitan nito, 200,000 tao ang mamamatay. At ginamit nga ito ng Sword Ghost. Unti-unting kumakalat ang usok sa barko. Naalarma na si Pedro dahil siguradong marami ang madadamay. Kapag daw nalanghap ang kahit kaunting usok ay siguradong mamamatay ka sa loob ng ilang minuto lang. Wala na daw siyang oras para pumunta sa control room. Kailangan niyang dalhin ang mga tao sa itaas na parte ng barko. Nauubusan na siya ng oras. Sa ganitong lagay ay siguradong maraming sibilyan at ang mga taong nagtitiwala sa kanya na nasa barkong ito ay siguradong mamamatay din. Pero, ang Sword Ghost ay walang kaalam-alam. Naranasan na itong lahat ni Pedro ng hindi mabilang na beses. Ano kaya ang magagawa ni Pedro sa sitwasyon na ito? Ang Photorok daw ay ang pinakamasamang imbensyon ng Soviet Union. Kaya nitong kumuha ng 10,000 buhay sa isang patak lang. At ang sandatang ito ay lumaganap sa barkong ito. Pumuputi ang buhok ng mga biktima nito at dumudugo ang mga mata. Dalawa lamang ito sa mga epekto ng Photorok. Pero hindi daw ang epekto nito ang problema ngayon, kung hindi ang pagpapanik ng mga tao. Ang casino, lobby, at ang swimming pool ay tila naging impyerno sa gulo. Ang mga taong na-trap sa mga sulok ay hindi na makapag-isip ng maayos. Pero para mailigtas ang mga tao, kailangan niyang mapapanta ang mga ito sa deck. Ang pinakamabilis sanang paraan ay gumamit ng emergency announcement. Pero nang naglibot siya sa barko ay napansin niyang walang broadcast system ang barkong ito. Hindi din maaaring sigawan niya isa-isa ang mga tao at si Simon ay nasa delikadong lagay din. Sinubukan ni Pedro na bumalik sa kwarto nila para iligtas si Simon pero sobrang maraming tao ang sumasalubong sa kanya. Habang nag-iisip ng pwedeng gawin ay nagulat siya sa nakita. Binuhat ni President Choi si Simon para makaligtas. Sinabi ni Sun Gu na siya na ang magbabuhat kay Simon, kailangan nilang makahanap ng ligtas na lugar. Tinanong ni President Choi si Sun Gu kung alam daw ba nito kung paano naging pinakamagaling ang Diha Group sa buong mundo. Ito daw ay dahil sa abilidad at tiwala. Kapag nakuha niya na ang mga ito, hindi niya na ito pinapakawalan. Ito ang pundasyon ng kanyang negosyo. Hayaan niya na daw si Simon sa kanya at gawin kung anuman ang dapat niyang gawin. Sa isip ni Pedro ay hindi niya inaakala na ang batang iniligtas niya noon ay lalaki ng ganito at ito ay nangyari na parang kasing bilis lang ng kisap mata. Sinabi ni Pedro na ipagkakatiwala niya si Simon kay President Choi. Babalik daw siya kaagad. Pero nagulat si President Choi dahil tumakbo si Sun Gu sa direksyon kung saan ang gagaling ang usok. Sinubukan siyang pigilan ni President Choi pero patuloy lang na tumakbo si Sun Gu. Hindi maintindihan ni President Choi kung ano ang ginagawa ni Sun Gu. Ano daw ang gagawin ng isang batang lalaki sa lugar na yon? Alam niyang kailangan niya itong pigilan pero pakiramdam niya rin ay umaasa siyang may gagawin na imposible si Kim Sun Gu. Pakiramdam niya ay makakaya itong lahat ni Sun Gu.
Katulad sa naramdaman niya noon, nang iniligtas siya ni Pedro. Patuloy nga na namiminsala ang Photorok at kahit mga tauhan ng Sword Ghost ay nadadamay na sa trahedyang ito. Natutuwang sinabi ng Sword Ghost na panalo na daw siya at sigurado siya na ang mga VIP at kahit si Pedro ay natutunaw na dahil sa Photorok. Hindi daw siya sigurado kung makikilala pa ng boss ng Glory ang katawan ni Pedro kapag nahanap nila ito. Habang nagsasaya ang Sword Ghost ay biglang nakaramdam sila ng pagyanig. Unti-unti na palang tumatagilid ang barko. Ano daw ang nangyayari sa kanyang barko? Sigaw ng Sword Ghost. 5 minuto bago pa tumagilid ang barko, ay nakapasok si Pedro sa control room. Sinubukan niyang palabasan ang tubig sa isang ballast tank na bumabalanse sa barko. Kapag nagawa niya daw ito ay siguradong tatagilid ang barko. At kapag nangyari ito, bahagyang lulubog ang likuran ng barko at angat naman ang harapan nito dahil wala ng balanse. Ginawa ito ni Pedro dahil walang broadcast system ang barko. Kaya ginamit niya ang instinct ng mga tao na kapag hindi sila pumunta sa mas mataas na lugar ay mamamatay sila. Kapag nangyari ito ay di na niya kailangan sigawan ng mga tao na pumunta sa harap kung saan nakaangat ang barko. At ang usok ng Photorok naman na mas mabigat kaysa natural na hangin ay lulubog. Tagumpay ang pagpalabas niya ng tubig at dahil sa ginawa niyang ito ay nakakuha siya ng kaunting oras. Bago daw bumalik ang balanse ng barko, kailangan niyang matalo ang Sword Ghost. Nakakita naman ng daanan ng isang VIP kaya tinawag niya ang ibang mga tao. Pero biglang may bumaril sa kanya. Binaril siya ng mga tauhan sa barko. Sinarado ng mga pirata ang pinto kaya nagsimulang magpanik ang mga tao dahil malapit na silang abutan ng Photorok. Tumatawa ang mga pirata sa ginawa nila pero nagulat sila nang biglang kumalabog ang pinto. May sumusuntok sa pinto, biglang tumilapon ang 2 pirata. Winasak pala ito ni Jay Doko. Kahit si President Choi at ibang VIP ay namangha sa ginawa nila. Nagsaya naman ang mga VIP sa ginawa ng magkapatid at chini-cheer pa sila ng mga ito. Nakita itong lahat ng Sword Ghost kaya nauubos na ang pasensya niya. Biglang dumating ang isang tauhan at binalita sa Sword Ghost na kailangan itong pumunta sa auction hall. Nandoon daw si Pedro. Hinubad ng Sword Ghost ang kanyang suot na damit at nagsimula siyang magbihis. Sinabi ng Sword Ghost na tatapusin na niya ito at haharapin si Pedro. Naghahanap siya ng pabango na nababagay sa mga katulad ni Pedro. Marami siyang pinagpipilian at bawat isa ay may iba-ibang epekto. Pero sinabi niya na susubukan niya ang isang pabango. Sigurado daw siya na kahit ang mga katulad ni Pedro ay hindi makakaya ito. Umalis ang Sword Ghost na bitbit ang napakadaming pabango para lang kay Pedro. At doon na sa auction hall ay naghihintay ang isang tao. Sinabi ng Sword Ghost na tama nga siya at magkaugnay nga si President Choi Yun-chang at si Pedro. Pero, bakit daw ang isang bata ang nandito? Hindi sumasagot si Kim Sun-go kaya tinawag niya ulit si Sun-go at tinanong kung nasaan si Pedro. Hindi pa rin sumagot si Sun-go kaya ikinagalit ito ng Sword Ghost. Hindi daw marunong gumalang ang batang ito sa mga nakakatanda sa kanya. Biglang nagsalita si Sun-go sa mikropono at sinabing magsisimula na daw ang huling auction ng Ghost Cruise. Ang item na ibinebenta ay walang iba kung hindi ang disciple na pinili ng personal ng bagong boss ng Glory, pero ang lakas naman nagloob niya na gamitin daw ang titulong disciple. Sabihin na lang daw nila na isa sa 11 peking disciple. Ang Sword Ghost. Sinabi ng Sword Ghost na nagsasalita lang ito ng walang kwenta. Dinagdagan pa ni Sun-go ang pang-aasar at tinawag sa mga dating pangalan ang Sword Ghost tulad ng Wonder and Ghost Blade at Japan's Strongest Sword. Pero parang espada daw siya na puno ng kalawang na ginagamit ng Glory Group. Ang halaga daw niya ay nagsisimula sa 100 won. Napaika na ang Sword Ghost pero pinigilan siya ng malaking lalaki. Unti-unting binaba ni Sun-go ang presyo sa 50 won, 30 won, 20 won, hanggang sa umabot sa 0 won. Sinabi ni Sun-go na mukhang walang gustong bumili sa Sword Ghost. Pero huwag daw siyang mag-alala dahil ibibigay niya sa Sword Ghost ang tunay niyang halaga. 0 won. Binunot na ng Sword Ghost ang kanyang espada at sinabi na ang lakas daw ng loob ng batang bodyguard ni President Choi na pagsalitaan siya ng walang kakwenta-kwenta. Bigla siyang tinanong ni Sun-go. Noong gabi daw na yon, naniniwala daw ba talaga siya na natalo niya ang Swirling Sword Saint? Sinabi ni Sun-go na hindi niya natalo si Simon at sobrang layo pa ng agwat nila.
Kaya ngayon daw ay ipapakita sa kanya ni Sun Gu, ang kalakasan ng swirling sword na ginagamit nila para tapusin ang mga kalaban. Ito na kaya ang katapusan ng Sword Ghost o meron pa siyang tinatagong alas laban kay Pedro? Alamin po natin ito mga ka-recap sa susunod na kabanata. Maraming salamat po sa inyong panunood at sana po ay nagustuhan ninyo. Please like our videos po and also subscribe to our channel sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe. See you soon. Bye!